Boss Liao, pwede mo bang bayaran ang sahod ko, para sa mahigit 1 taon, ang hari ng pawn shop? Alam mo ba kung gaano kalaking pera, ang nawala sa akin, dahil sa peking item na tinanggap mo? Kinakatawan ko ang group, hindi kita sisisihin. May lakas ka pa ng loob humingi ng dagdag sahod. Boss Liao, ikaw ang nag-utos na kunin ko ang anti-gang iyon. At ano ngayon? Isa ka lang kontratista, samantalang ako ay may suporta ng group. Paano kung palayasin kita? Gusto mong kunin ang sahod ko, hindi ba? Ang lakas ng loob mong ituro ako. Ang tapang mo na ngayon, ha? Umalis ka dyan. Ang galing mo, ha? Pinagsabihan lang kita. Gusto mo bang sirain ang tindahan ko? Alam mo bang mahal ang florera na iyon? Binigyan ka ng mata ng langit upang makita ang lahat, kumita ng yaman sa mundo. Wang yun, inutil ka talaga. Sasabihin ko sa'yo ito, tinanggal ka na, umalis ka na. Ako ang empleyado na hinir ng kumpanya ni Go. Wala kang karapatang tanggalin ako. Ang basag na florera, sapat na para tanggalin ka ng kumpanya ng daan-daang beses. Bukod dito, ito ang aking tindahan. Ako ang batas dito. Naiintindihan mo ba? Ano? Nagagawa kong tukuyin ang tunay na sinaunang bagay, at makita ang kanilang halaga. Sa ganitong kalaking tindahan ng anti-gang bagay, wala ni isang tunay na item. Liao Gang, sa tindahan mo, puro peke ang laman. Trabahong manluloko na ganito, mas mabuti pang huwag na lang gawin. Lumayas ka, umalis ka sa harap ko. HMPH, hindi ko nagagawin. May kakayahan akong makita ang tunay na halaga ng mga bagay. Baka hindi ka pa kumita ng pera. Binata, halika rito. Tingnan mo itong tunay na porselana. Ibibigay ko sa'yo sa pinakamababang presyo. Siguradong kikita ka. Peke. Binata, itong painting ko ay napakahalaga. Basta handa kang magbayad. 10 beses mo itong mapapalago. TSEH, peke pa rin. Peke pa rin. Sa dami ng peking gamit dito sa palengke, ang dami ng mga peking modernong gawa, ang dami ng mga ito. Buti na lang at may X-ray vision ako, para malaman kung totoo o peke ang mga anti-gang bagay. Totoo ito. Boss, magkano ang mga ito? Ito, 800,000. Iyan, 600,000. Ang nasa harap, 100,000. Alin ang gusto mo? Magkano ito? 80,000. Pwede ba sa 800? Deal. Mukhang mataas pa rin. Pero sige, 800 na lang. Sa presyong ito, jackpot na. Sige, 800 na lang. Ginoo. Paano kung ibenta mo sa akin ang mangkok na ito sa halagang 800? Paano kung mag-alok ako ng 30,000? Paano kung mag-alok ako ng 30,000? TSK, ikaw pala ang panganay na anak ng group. 50,000, kasama ang boss kong may utang sa akin ng 1 taong sweldo. Pareho lang sila ng grupo, parang mga ahas at daga. Ineng, walang kakayahan ng Go Corporation sa pagsusuri ng mga kayamanan. Huwag ka nang magpakita para mapahiya. Naiintindihan mo ba, ang yabang ng batang ito? Ang lakas ng loob niyang sabihing walang alam si MS. Go sa pagsusuri ng mga kayamanan, narinig ko na si Guyue. Lubos niyang natutunan ang kakayahan ng maestro sa pagsusuri ng mga kayamanan. Napakahusay niya sa larangan ng pagsusuri ng mga kayamanan. Ang pamilya Go, hindi ba ito ang boss ni Liao Gang? Kahit na tinanggal ako ni Liao Gang, walang direktang kinalaman ang pamilya Go, pero kailangan kong bawiin ito. Kita ko ng malinaw kanina. Kinuha mo ang mangkok na yan mula sa pwesto, at nagbayad ka lang ng 800. Ang presyo kong inaalok ngayon, ay ilang beses na mas mataas kaysa kanina. Hindi ba masyado kang sakim, Miss Go? Ikaw na taga-Go Group, Liao Gang, hindi mo nakilala ang tunay na dragon. Kung hindi ka kumbinsido, may lakas loob ka bang makipagtagisan ng kaalaman sa akin? Hoy, ikaw na bastos na bata, bakit kailangang makipagtagisan ng aming dalaga sa iyo? Sige, pumapayag ako, pero kung matalo ka, sa akin dapat ang mangkok na ito, hindi kita nilalamangan. Kung matalo ako, bibigyan kita ng 100,000. Walang problema, ganito. Sabihin mo muna kung anong mangkok ito, anong dinastiya ito, magkano ang kasalukuyang presyo. Dati, ito ay tungkol sa mata, ngayon, tiyak akong panalo na ako. Ang mangkok na ito ay may bibig na parang lotus, ang ilalim ay bilog, ang kulay ay medyo malabo, ngunit hindi rin mahirap makita. Ito ay tunay na produkto ng Longquan Kiln, pero kung titingnan mula sa panlabas na anyo, dapat ay huling bahagi ng Yuan hanggang unang bahagi ng Ming, produkto ng Longquan Kiln. Hindi kailangang ipaliwanag ng ganito kahaba, sabihin mo na lang diretso ang sagot mo.
Ang mangkok na ito ay mula sa huling bahagi ng Yuan hanggang unang bahagi ng Ming, gawa sa Longquan Kiln. Tinatayang halaga sa merkado ay 8,000. Ito ang aking pasya. Ngayon, ikaw naman. Huwag mong ulitin ang sinabi ko, at basta sabihin na lang. Ginanggu. Base lamang sa panlabas na anyo, hinuhusgahan mo na ito bilang mangkok ng Longquan, mula sa huling bahagi ng Yuan hanggang unang bahagi ng Ming. Hindi ba masyadong mababaw ang ganitong paghusga? Ang ganitong uri ng mangkok na hugis lotes, ay agad mong malalaman na, isang plus eco mula sa hilagang Song Dynasty. Pero malinaw na ito ay Tianqing Glaze, kung ito ay mula sa huling bahagi ng Yuan hanggang unang bahagi ng Ming Dynasty na Longquan Kiln. Hindi ito aabot sa ganitong antas ng sining. Huwag mo akong bulahin. Malinaw na napakakomplikado ng glaze na ito. Paano magiging Tianqing Glaze ito? At ang hugis nito ay napakabigat. Malinaw na ito ay mula sa huling bahagi ng Yuan hanggang sa unang bahagi ng Ming. Bakit? Hindi ka naniniwala? Hoy, bastos na bata. Paano mo nagawang bastyusin ang aming dalaga? Ang mangkok na ito, talagang mas mabigat kaysa sa karaniwang mga pottery. Pero ito ay dumaan sa 2 beses na mababang temperatura ng glazing. Kaya ganito ang itsura ngayon. Sa tingin ko may isang tao na sinadyang gawin itong mukhang Longquan na mangkok mula sa huling bahagi ng Yuan at unang bahagi ng Ming. Tingnan nyo, ang kalinisan ng Celadon glaze na ito. Maganda ang pagkakagawa, punong-puno ng kahulugan. Malinaw na ito ay mula sa hilagang Song, Longquan na banga, mangkok na may bulaklak na gilid at lotus na upuan. Miss Gu, Ginoo, tama ba ang sinasabi ko, Miss? Ang mangkok na ito ay talagang mula sa panahon ng hilagang Song. Hindi lang ikaw, pati ako, na matagal nang nakikisalamuha sa pamilihan ng mga anti-gang gamit, hindi rin ito napansin. Grabe! Ang galing ng binatang ito, tahimik pero may talento pala, nagawang talunin si Miss Gu. Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Wang Yun, Señorita Gu. Hindi ba dapat ibigay mo na ang pera sa akin ngayon? Ang pamilya Go ay tumutupad sa mga pastahan. Narito ang tseke na nagkakahalaga ng 100,000 yuan. Maraming salamat, Señorita. Ang batang ito ay may potensyal. Napakahusay ng kanyang kakayahan sa pagsusuri ng mga kayamanan. Balang araw siya ay magliliwanag. Ang ganitong uri ng talento, dapat gamitin para sa ating Go Corporation. Ha ha ha, kaibigan. Ang aming dalagang anak ay bata at mainitan ng ulo. Pakiusap, patawarin mo siya. Kaya ang mangkok na ito ay binili namin ng 300,000. 300,000. Malayo sa tunay na halaga ng mangkok na ito. Katulad ni Boss Go na negosyante, siguradong hindi siya papayag sa lugi. Sige, ano pa ang mga karagdagang kondisyon? Ay nako, ang pakikitungo sa matatalinong tao, para makatipid ng lakas. Kaibigan, sa tingin ko, kakagraduate mo lang ng kolehiyo. Sa ilalim ng aming kumpanya, maraming kumpanya ng pagsusuri ng mga anti-gang bagay. Kung hindi ka nag-aalinlangan, hinihiling namin na tanggapin mo ang posisyon bilang assistant manager. Ang mangkok na ito ang aking sinseridad. Assistant manager, hindi ba't mas mataas ito kay Liao Gang? Kakatanggal lang sa akin ni Liao Gang. Paano ko siya basta-basta palalampasin? Hindi na kailangan. Kaya tatanggal lang ako ng kumpanya ninyo. Isang pagmamayari ng pamilya Go. Sa tingin mo, may mukha pa ba akong bumalik? Ang isang taong katulad mo. Bakit ka nagtatrabaho sa ilalim ng kumpanya ng pamilya Go? Oo nga. At bakit ka natanggal sa trabaho? Maaari bang itanong, kaibigan, saang kumpanya ng pamilya Go ka nagtrabaho? Liao Gang, alam nyo ba? Ito ang pinakamahina sa negosyo ng pamilya natin. Ang pinakamalalang sangay ng negosyo natin. Ginoo Gu. Alam mo ba, kung bakit mahina ang negosyo doon? Ting. Ginoo Gu, si Liao Gang ay nasa tindahan ninyo. Puno ng peking gamit ang buong kwarto. Hindi nyo alam. Sino to? Hello, si Liao Gang ba ito? Kayo po ba si Boss Gu? Oo, Boss Gu, ako si Liao Gang. Hindi ko alam kung bakit tumawag si Ginoong Gu. Ano ang kailangan mo? Tinanggal ka na sa trabaho. Bakit? Boss Gu, maayos naman ang negosyo ko. Bakit bigla mo akong tinanggal? Mayroon bang hindi pagkakaintindihan dito? Kailangan ba ng dahilan para tanggalin ka? Tama ba ito? Sino kayo? Bakit kayo biglang pumasok? Tatawag ako ng pulis. Huwag kang gagalaw. Dahan-dahan lang. Mga anti-gang gamit yan. Oh. Tapos na si Boss Gu. Peke lahat ng paninda sa tindahang ito. Hindi ko talaga alam kung saan itinago ni Liao Gang.
Kung hindi ko ito mahanap, pananagutin ko si Liao Gang. Oo. Sana huwag mong alalahanin ang nakaraan. Pansamantala kang maging assistant manager sa pamilya Go. Sige. Oy. Sino ba ang taong ito? Paano siya bigla na lang naging assistant manager? May koneksyon siguro. Siguradong wala siyang kakayahan. Oy, upo ka, upo ka. Hindi ko inakala na darating ka ng ganito kaaga. Talagang rekomendado ka ni Ginoong Go. Ikaw talaga ang pinakamagaling sa lahat. Talagang karapat-dapat sa rekomendasyon ni Ginoong Go. Tunay na isang pambihirang tao. Kaunting palabas lang ito, walang halaga. Huwag kang maging mapagpakumbaba, magandang bagay ang may kakayahan. Tama, mag-book ka ng 3 tiket sa eroplano mamaya. Maglalakbay tayo ngayong hapon. 3 tiket ng eroplano. Oo, may eksaktong exhibition. Gaganapin ito sa kabisera ng lalawigan ng Jiangbei. Siyempre, hindi pwedeng palampasin ng Go Group. Bakit 3 tiket ng eroplano? Ay, Manager Gao, hindi ba ako huli? Wala. Sige, upo ka na. Ay, tamang-tama ang dating mo. Yuya, ipakikilala kita. Ito si Wang Yun, ang assistant na inirekomenda ni Ginoong Go. Ito naman si Ting. Haha, mukhang magkakilala na kayo. Haha, mukhang magkakilala kayong dalawa ah. Sakto lang, hindi ko na kailangang magpakilala pa. Nya Yue, dahil si Ginoong Go ay inilagay ka dito para mag-practice. Hindi ako magiging malambot sa'yo. Ituturing kitang nakita na ng anak ng pamilya Go. Hindi na kailangan. Mabuti kung ganoon. Samantalahin natin ang pagkakataong ito sa exhibition. Isasama ko kayong dalawa para matuto. Maghanda kayo. Aalis tayo ngayong hapon. Sige. Ang exhibit ng Go Group, ang pinakamagarbo sa lahat ng kalahok, at nasa pinakamagandang pwesto sa exhibition. Sumunod kayo sa akin. Ang kwintas na ito na kasing laki ng itlog ng kalapati, ay gawa sa Esmeralda, at nagkakahalaga ng 20 milyon. Pag-aari ng pribadong kumpanya ng Go Group, doon ang lugar ng mga hilaw na jade, para sa pagbisita at pag-aaral ng mga turista. Tama nga pala, Assistant Wang. Hindi ko alam, gaano ba ang alam mo tungkol sa jade? Baka pwede mo akong turuan, para matuto rin ako ng mabuti. Gusto niya akong ipahiya sa harap ng lahat, pero hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Hindi madaling ipaliwanag ang kaalaman sa jade. Mas mabuti pang ipakita ko na lang sa inyo. Sakto, may mga raw stones at gambling stones doon. Bubuksan ko ito sa harap ninyo. Tingnan natin kung gaano ako kagaling. Ang mga mata ko ay hindi lang para sa pagsusuri ng mga hiyas. Kagabi ko lang nalaman na kaya nitong tumagos. Ngayon, walang batong hiyas ang makakatakas sa mata ko. Sige, tingnan mo lang. Huwag lang sanang maubos ang pera mo. Baka pagtawanan ka pa ng iba. Tara. Halika't tingnan natin. Ang mga materyales ko ay galing sa lumang minahan. Boss, hindi ko alam ang mga patakaran sa pagsusugal ng mga bato. Pwede mo bang ipaliwanag sa akin? Mukhang si Wang Yun ay hindi gaanong pamilyar sa jade. Pumunta lang dito para magyabang. Sige, maglaro muna kayo. Ako at si Assistant Chen. Tingnan natin sa ibang lugar. O sige. Terra. HMP, wala palang alam. Ay, ang tinatawag na lumang lugar at bagong lugar. Sa totoo lang, malaki ang pagkakaiba. Ang mga materyales mula sa lumang lugar, mas mataas ang posibilidad na may jade. Mas matatag din ito. Ang bago ay malayo sa ganito. Tungkol sa jade na kinatay. Depende rin iyon sa uri. Ipinapresyo ang jade sa iba't ibang aspeto. Bakit hindi pa tapos magsalita? May mahalaga tayong gagawin sa exhibit. Hindi tayo nandito para maglibang. Kung hindi mo alam ang jade, hindi mo alam. Aminin mo na lang ng maayos. Mahirap ba iyon? Patanjin nga. Tingnan natin kung totoo ang X-ray vision na ito. Talagang kita ko, pero wala namang laman itong piraso na ito. Isa lang itong basura. Wang Yun, natututo ka na rin ngayon. May lakas ka bang loob bumili at sumugal? Wang Yun, natututo ka na rin ngayon. May lakas ka bang loob bumili at sumugal? Sige. Wang Yun, wala namang alam. Dapat matakot siya. Pagdating sa pagsusugal ng bato, kapag nalulung ka, siguradong mauubos ang lahat ng ari-arian. Hindi ito biro. Ang pagsusugal sa jade ay mas malalim pa kaysa sa karaniwang pagsusugal. Huwag kang padalos-dalos. Kapag natalo ka, wala kang ibang masisisi. Siyempre, hindi niya kaya ang presyon. At nakikipagmatigasan lang sa akin. Nakakita na kami ng maraming bato. Minsan wala itong laman. O kung meron man, kaunti lang. Pakiramdam ko espesyal itong bato na ito.
Sa wakas, may lumabas na berde. Ang purong berde ng batong ito, 20-30 kilo ng hilaw na bato. Dapat may 10 kilo ng berde. Kapatid, sa tingin ko, unang beses mo rin sigurong sumubok ng pagsusugal sa Jade, ano? Kaya kailangan kitang bigyan ng kaunting payo. Kahit na itong materyales na ito, mukhang maganda naman talaga. Ang kulay na hinahanap ay hindi rin masama, pero tingnan mo dito, may isang mahabang lamet, mga bakas ng espada sa ibabaw ng bato. Malalim ang pagkakasugat, kahit maglabas ng jade ang batong ito. Tansya ko, ang loob nito ay nasira rin ng bitak. Bagamat may bitak, ang bitak na ito ay nasa panlabas na bahagi lamang. Hindi naman nasaktan ang loob. Kukunin ko na ito, hindi na ako maghahanap pa, dahil sinabi mo na rin. Sige na nga. Ang bato na ito ay binibenta ko ng 12,000. Ngayon, 10,000 na lang. Pwede mo nang kunin ang bato na ito. 10,000. Wala kang pera, di ba? Kung wala kang pera, bakit ka pa tumataya? Ay, hindi ba ikaw ang nagsabi na ipakita ko sa'yo kung paano gawin? Tsaka, wala akong pera. Pwede mo naman akong pautangin, di ba? Ibawas mo na lang sa sahod ko sa susunod na buwan. Sige, pahihiramin kita. Hindi mo kasalanan na natalo tayo ngayon. Baguhan ka pa kasi. Hindi mo na kailangang bayaran ang pera. Kailangan mo lang aminin na kulang ka pa sa kakayahan. Boss, bayad na. Boss, ngayon lang po ako unang beses maglaro ng Jade Gambling. Hindi ko rin po alam kung paano maghiwa. Pakiusap po, tulungan ninyo ako. Sige, walang problema. Karaniwan, ang mga customer ay hindi marunong maghiwa. Ako na ang gumagawa para sa kanila. Tingnan mo, may nagbubukas ng jade doon. Tara, tingnan natin kung ano ang meron sila ngayon. Sige. Puting ulap, tingnan nyo agad. Iyon ang puting ulap. Siguradong may magandang bagay sa loob ng batong ito. Ang swerte naman ni Wang yun. Sa unang subok pa lang, may nakuha na agad siya. Lumabas ang berde. Grabe, lumabas nga ang berde. Talagang lumabas. Kapatid, tingnan mo itong bato. Bibilhin ko ito sa'yo ng 60,000. Ibenta mo ito sa akin. Ano sa tingin mo? 60,000 lang. Hindi ka ba nahihiya? Ibibigay ko sa'yo 100,000. Ibenta mo sa akin ang batong ito. Congratulations sa'yo, kapatid. Pagkatapos buksan ang batong ito, kung ayaw mo nang ituloy ang pagputol, pwede mo itong ibenta kaagad. Pero kung ipagpapatuloy mo ang pagputol, kapag hindi maganda ang resulta, baka wala na itong halaga. Boss, tuloy lang ang paghiwa. Kahit alam kong may laman pa sa loob, hindi ko mapigil ang ma-excite. Ganito pala ang pagsusugal sa bato. Sobrang nakakakilig. Malaki ang kita ngayon. Grabe, talagang tumaas ang halaga. Ang ganda ng kalidad nito. Sobrang perpekto. Kapatid, ang batong ito sa'yo. Bibigyan kita ng 1,000,000. 1,000,000. Sa lungsod ng Yunshan, ang 1,000,000 ay makakabili na ng magandang bahay. Ikaw ba talaga ang unang beses na tumaya sa bato? Pag-akyat pa lang, tumaas na agad ng 100 beses. Sobrang exaggerated naman ito. Boss, tuloy mo ang pagputol. Ipakita mo sa akin ang buong jade. Sige, ayos lang. Parang ito ay ice seed na Huangyang Green. Ang laki nito. Ilan kayang mga pendant at bracelet ang magagawa dito? Tingnan mo kung gaano kaganda ang tubig na ito. Napakaganda. Kapatid, itong material mo. Ibenta mo sa akin. Bibigyan kita ng 2,900,000. Ginoong Zhao, hindi ka naman makatarungan. 2,900,000. Magbibigay ako ng 3,000,000. Bagamat maraming jade ang nasa merkado ngayon, ang mga high-end na klase ay bihira. Maaari pang ang tawaging pambihira, katulad nitong klase ng ice yellow green jade. Hindi kailanman mahirap ibenta. Sige, kumita ka na ng pera ngayon. Huwag kalimutang ibalik ang pera ko. Bakit ang daming tao? Anong nangyari? Ikaw ba ang nagmaneho nito? Oo. Swerte lang talaga ako. At kanina, nanghiram pa ako ng pera kay Yue. Baka nakuha ko rin ang swerte niya. Swerte ka lang talaga, Manager Gao. Mukhang maswerte ang tauhan mo. Ay, Wang yun. Ikaw ay tao ng kumpanya natin. Ibigay na lang natin ang batong jade sa kumpanya. Wang yun. Ikaw ay tao ng kumpanya natin. Ibigay na lang natin ang batong jade sa kumpanya. Handa kaming magbigay ng 3.2 milyon. Sapat na ba ang presyong ito para sa iyo? 3.2 milyon. Ang presyong ito. Halos wala nang natitirang kita dito. Syempre, walang problema. Ang mag-ambag para sa kumpanya ay nararapat lang. Di ba, Manager Gao? Kung ano ang sabihin mo, yun ang tama. Sige, alam kong hindi ako nagkamali sa'yo. Pare, simula ngayon tawagin mo na lang akong Kuya Feng.
Huwag mo na akong tawaging Manager Gao, masyadong formal. Mamaya, ililipat ko ang pera sa bank account mo. Itong 3.2 milyon, hindi mababawasan kahit isang sentimo. Hoy mga kaibigan, pasensya na kayo. Ito ay empleyado ng aming group. Ang jade na ito ay mula sa kanya. Siyempre, ibebenta ito sa aming kumpanya. Kaya nyo rin namang makuha ito. Naniniwala ako sa inyo. Ano? Grupo Go ang may-ari pala nito. Napakagandang kalidad ng jade. Hindi na nakapagtataka na hindi nila ito itinatabi para sa iba. Bakit narito si Yue? Pinapanta ako ng tatay ko para sumama kay Manager Gao, para matuto ng karanasan. Manager Shu, Zhu Yun. Ito ang manager ng ating Jiangbei headquarters. Magandang araw, Manager Shu. Manager Shu, ito ang manager ng ating Yushan Division, General Manager ng kumpanya, Gao Feng. Ito ang assistant ni Manager Gao, si Wang Yun. Magandang araw. Narinig ko lang kanina, nakakuha ka raw ng isang piraso ng jade na klase ng Bingxiong Wangyang Green. Swerte lang siguro, Assistant Wang. Sa tingin ko, baguhan ka pa lang, di ba? Ang unang beses ng isang baguhan ay, nakakuha agad ng Bingxiong Wangyang Green. Talaga bang swerte lang ito? O dati ka na bang nagtatrabaho sa ganitong larangan? Swerte lang siguro. Dati hindi pa ako nagtatrabaho sa ganitong trabaho. Kahit ang kursong kinuha ko sa kolehiyo ay hindi rin ganito. Ngayon lang talaga ako sinwerte. Ha, mukhang talaga nga naman. Swerte talaga. Hindi nakapagtataka na sinabi ni Assistant Chen sa akin na may isang maswerteng tao sa ilalim ni Manager Gao. Totoo nga. Bagamat ako ang manager ng Jiangbei headquarters, ang pangunahing sakop ko ay dito lang sa Biyuan City. Ako ang namamahala sa lungsod ng Biyuan sa pang-araw-araw. Hindi ko alam, kapatid Gao, kung interesado ka ba. Manager Shu, gusto mo bang ilipat ako at ang aking mga tao? Alam mo rin naman, marami akong ginagawa sa araw-araw. Hindi kayang asikasuhin ng Biyuan City. Sa oras na iyon, pwede mong dalhin ang iyong grupo dito. Ang Biyuan City ay ipagkakatiwala sa iyo. Mas maganda ang Biyuan City kumpara sa Yuncheng City. Sa usaping benepisyo, ibang antas na ito. Lahat ito dahil kay Wang Yun. Tumaya para makuha ang isang piraso ng jade na kulay dilaw-berde. Dahil dito, nagkaroon ng interes si Shu Jin. Hindi lang niya gustong kunin ang itlog. Gusto rin niyang makuha ang manok na nangingitlog. Ngayon, ang jade na iyon ay nasa akin. Ako mismo ang magdadala nito pabalik sa headquarters. Walang duda, gusto ni Shu Jin na agawin ito. Ang jade na ito, naging pag-aari na nila ito sa punong tanggapan ng Jiangbei. Isa itong magandang pagkakataon para magpakitang gilas. Manager Shu, sa tingin ko, huwag na lang natin ituloy ito. Ang pamilya ko ay nasa lungsod ng Yunshan. Bukod pa riyan, si Wang Yun ay baguhan pa lamang. Kakatransisyon pa lang niya mula sa pagiging intern. Ang pamilya niya ay nasa Jiangnan din. Sabi nga nila, ang dahon ay bumabalik sa ugat. Kahit ano paman, hindi dapat kalimutan ang pinagmulan. Kung ganun, hayaan na lang natin ito. Huwag mo akong bulahin ng kung ano-ano. Kilala kita, bata ka. Huwag mo akong bulahin ng kung ano-ano. Kilala kita, bata ka. Pero, lahat tayo ay nasa iisang kumpanya. Kapag nanalo kayo ng magagandang materyales, makikinabang din kami dito. Ha. Makakuha ng magagandang materyales ay karangalan para sa amin at sa kumpanya. Sige, magpatuloy na kayo. Pupunta ako sa ibang counter para tumingin. Sa mga araw na ito, nasa lungsod ng Biyuan ako. Kung may kailangan, kontakin mo lang ako. Huwag kang mahihiya, ha? Huwag kang mag-alala. Sige. Wang Yun, sikat ka na talaga ngayon. Swerte lang ito. Swerte lang talaga. Marami pa akong kailangang matutunan. Kung hindi ko matutunan ng lahat, siguradong magkakamali ako. Sino ang maniniwala? Madali akong mabubuking. Pagdating ng panahon, siguradong magkakagulo. Tama, Assistant Wang. Swerte kayo ngayon. Subukan pa kaya natin ulit ang swerte. Tama, Assistant Wang. Ang swerte nyo ngayon. Subukan pa kaya natin ulit ang swerte. Swerte lang talaga ako. Bukod pa riyan, ang perang hiniram kay Yue. Baka nakuha ko rin ang swerte niya. Tigilan mo na yan. Lumabas na. Walang kinalaman sa swerte. O Yue. Mali ang sinasabi mo. Ang jade at emerald na ito, matagal na itong nabuo. Libo-libong taon na ang nakalipas. Kung hiwain mo man o hindi, nandyan lang yan. Pero malalaman mo lang kapag binuksan mo, kung ano talaga ang nasa loob. Alam mo ba kung bakit? Naniniwala ang mga tao sa swerte. Siguro para magkaroon sila ng kaunting kapanatagan. Pagkatapos ng lahat, parang naging tradisyon na ito. Tama ang sinabi mo. Sabi nga nila, kapag kumikibot ang kaliwang mata, may darating na pera. Pero lahat ng ito ay pamahiin lang. Huwag masyadong seryosohin. Manager Gao, pwede pa ba akong tumaya ulit?
Pwede pa ba akong tumaya ulit? Huwag kang masyadong magpadala, ha? Mas malalim pa ang sugal sa Jade kaysa sa sugal mismo. Maraming tao ang nasira ang buhay dahil sa Jade. Nawasak ang pamilya, nagkawatak-watak. Kailangan mong pag-isipan ito ng mabuti. Alam ko na. Sige, subukan pa natin ang isa. Nasa 300,000 na ang kinita natin ngayon. Isa pa, hindi naman tayo malulugi ng husto. HMM. Ang batong ito ay kulay abong puti. Kahit na medyo malaki, wala itong laman sa loob. Ang mga hilaw na bato na inilagay ng may-ari ng tindahan na ito, ay halos wala ng laman. Kahit na meron, napakaliit lang nito, hindi sulit gumastos para magsugal. Paano kung pumunta tayo sa susunod na lugar? Terra. Halika, tingnan nyo ito. Mga bagong bato mula sa lumang lugar. Oy, kaibigan, tingnan mo ito. Magaganda ang kalidad ng mga ito. Ito ay isang itim na wasya. Maganda ang kalidad nito. May mga guhit ng pine sa labas. May mga siwang na makikita. Bahagyang makikita ang puting ulap sa loob. Kapatid, ang galing ng mata mo. Napakaganda ng kalidad ng batong ito. Pero itong material na ito, galing ito sa bagong minahan. At purong butil pa ito. Walang may lakas ng loob na humawak nito. Kung gusto mo ito, bibigay ko sa'yo ng mas mura. Press yung buo, 160,000. Napakamahal, itago mo na lang. Kapatid, ang galing ng mata mo ah. Yang materyales na yan, galing yan sa Haojang, Myanmar. Sikat na lumang minahan yan. Siguradong sulit na sulit ka dyan. Haojang, Myanmar. Hindi na kailangang sabihin pa, ang lugar na Haojang sa Myanmar ay hindi pa naririnig. Alam na natin na si Assistant Wang ay baguhan. Dahil sa industriyang ito, kung hindi mo alam ang mga lugar, hindi ka maglalakas loob na tumaya sa mga bato. Ang Haojang ay isang lumang lugar. Ang mga materyales na galing doon, kahit maliit ang sukat, ngunit maganda ang kalidad, palaging puno ng berde. Si Manager Gao ay tunay na eksperto. Si Wang Yun naman, ay talagang baguhan. Ngunit si Assistant Wang ay walang alam. Ngunit nakapili ka ng dalawang napakagandang materyales. Talagang hindi ko maintindihan. Boss, magkano ang materyales na ito, kapatid? Bagaman maliit ang materyales na ito, ngunit ang kalidad nito ay pinakamahusay. Kahit papaano, 10,000 piso. Boss, paano kaya ganito? Itong piraso, dagdag pa itong piraso, lahat-lahat 20,000. Ano sa tingin mo? 20,000. 20,000. Binawasan mo agad ng 60,000. Dati ka bang nagtatrabaho sa sales? Kaya ba to, boss? Kaya, dahil sinabi mo na rin, ibebenta ko na sa 20,000. Walang problema. 20,000. Bagamat marami ito para sa karaniwang tao. Pero para sa akin, balewala lang ito. Kakakuha ko lang ng mahigit 3 milyon. Walang problema kung ilalabas ko ito. Pero bilang isang baguhan, kung maglalabas pa ako ng isa, masyado na akong mapapansin. Yuya, pwede bang pahiram ulit ng 200,000? Ibabalik ko sa'yo yung 1,000. Kasama na rin. Itong bata na to, talaga bang naiintindihan niya ang paraan ng paghiram ng swerte? Hindi ba may pera ka naman? Bakit ka pa nang hihiram sa iba? Hindi na kita pa uutangin ulit. Paano kung malas ako? Baka bumalik ka at sisihin ako. Walang ganun kamisteryosong bagay. Oo, basta may karanasan ka, pwede ka ring manalo sa sugal palagi, pero hindi ko pa narinig na sa swerte. Lagi kang nananalo, ipapahiram ko sa'yo. Tingnan natin. Ikaw, bata, makakatsamba ka pa kaya ulit? Tutal may pera ka na rin ngayon. Oh, heto, salamat, Manager Gao. May pera ako. Para lamang maalis. Ang pag-aalinlangan ng lahat, sagot na ng boss. Binuksan na lahat para sa akin. Kuya, buksan muna natin itong mababa ang kalidad. Sige. Itong mababa ang kalidad, ito ang tunay na gusto ko. Tungkol doon sa magandang piraso. Isa lang itong panakip, kapatid. Simulan mo sa paghiwa dito. Kahit may laman sa loob, hindi ito magiging malaking kawalan. Ano sa tingin mo? Sige, gawin natin. Sandali lang. Manager Gao, kung sakaling mangyari ito, pwede bang may bahagi para sa akin? Hindi pa sigurado kung mangyayari ito. Kahit mangyari man, ibibigay pa rin sa punong tanggapan ng Jiangnan. Pero kung nasa gitnang antas lang, walang problema kung bibigyan kita ng isa. Ito.
May lumabas na usok, pero bakit itim ito? Mukhang talo tayo ngayon. Tama nga, ang bagong lugar ay talagang walang magandang pagkakataon. Talagang hindi pa rin pwede. Bakit ka nagmamadali? Kakaumpisa pa lang natin, may malaki pang susunod. Lumabas na ang berde. Sa isang hiwa na ito, talagang tumaas ito. Ang swerte ng batang ito ay nakakatakot. Kahit na tumaas ito, pero sa isang hiwa na ito, nahati ito sa isang malaki at isang maliit na piraso. Ang maliit na piraso, pwede pa sigurong gawing 2 palawit. Ang pagkawala ay hindi naman ganoon kalaki. Grabe, grabe, isa na namang uri ng yelo. Grabe, grabe, isa na namang uri ng yelo. Totoo ba? Pupunta ako sa yelo na uri ng berdeng pakwan. Ang kulay nito ay parang puno ng tubig. Ang laki ng pagtaas nito. Kasama ang kahapon, si Wang Yun ay nakakuha ng 2 piraso ng yelo. At ngayon itong piraso, mas tama ang uri ng tubig kaysa kahapon. Ang laki ng pagtaas nito. Magbibigay ako ng 1,000,000. Huwag kang makinig sa kanya. Puro kalokohan lang yan. Magbibigay ako ng 1,000,000 at kalahati. Ibenta mo sa akin ang batong ito. Hindi ko talaga inaasahan na ang isang bato na walang pumapansin ay biglang naglabas ng napakagandang berdeng pakwan. Baka swerte lang talaga ito, boss. Ay pakat mo na itong 2 jade. Lahat, buo na. Sige. Kuya Ke, ano sa tingin mo? Bibilhin ko na itong 2 bato ng sabay. Ibibigay ko sa iyo ang 8,000,000. Mag-aalok ako ng 10,000,000. Ikaw. Hindi ba ito masyadong nakakahiya? Ang 2 pirasong jade na ito, kailangan ko pang dalhin pabalik sa punong tanggapan sa Jiangnan. Mag-aalok ako ng 12,000,000. Bibilhin ko ito para sa kumpanya. Tungkol sa perang utang mo, diretso na nating bawasan. Manager Gao, sa totoo lang gusto ko. Tawagin mo akong Manager Gao ay masyadong formal. Tawagin mo akong Kuya Feng. Tama, Kuya Feng. Bagamat maliit itong bahagi, bakit hindi natin ibigay ito kay Manager Shu? Sa ganitong paraan, may maayos tayong paliwanag. Tama, tama. Hindi ko akalain na ikaw, ang maswerteng tao, ay marunong makisama. Ganito na lang. Medyo maliit nga ito. Pero sa totoo lang, jade ito na klase ng Bingxiang Zigwo Green. Pwede itong umabot sa halagang 1,000,000. Ako na ang bahala sa pera kasama si Kuya Feng. Siguradong hindi ka namin kukulangin. Kung madadala lahat ito ni Gao Feng, tiyak na ang Jiangnan ang magiging bida ngayon, at siguradong malalamangan nila ang Jiangbei. Kuya, meron pa dito isa. Gusto mo bang tulungan kita hiwain pa? Kuya, huwag ka munang magmadali. Kanina hindi ko napansin. Kuya, galing ako sa Taiyi Jewelry. Ako ang manager ng branch. Tingnan mo itong huling piraso. Maibebenta mo ba ito sa akin? Taiyi Alahas. Isa sila sa mga nangunguna sa industriya ng alahas. Kahit ang mga alahas ng Gu Group ay hindi makakapantay. Sino po sila? Ang apelyido ko ay Zhao, Manager Zhao. Baka hindi mo alam, ang hiniram niya kanina ay pera ko. Ibig sabihin, hiniram niya ang swerte ko. Ngayon, gusto mong bilhin ang mga alahas niya. Hindi ba't binibili mo ang swerte ko? Sa eksibisyong ito, ang Gu Group ninyo ay nagningning na. Kami nanonood lang sa gilid. Nakakaawa talaga. Si Manager Zhao, tama ba? Kung gusto mo. Pwede naman talaga. Ganito na lang, binili ko ito ng 10,000. Magkano mo balak bilhin? Tingnan mo. Paano kung 16,000? Ang batong ito, kahit magkano, pwedeng ibenta. Dahil wala naman itong laman. Ginagamit ko lang ito bilang panakip. 16,000 lang. Manager Zhao, nagbibiro ka ba? Kitang-kita mo naman. Ang assistant ko ay nakakuha ng 2 klase ng Ice Jade. Sa galing ng kanyang mata. Sa tingin mo ba ang batong ito ay nagkakahalaga lang ng 160,000? Paano kung lumabas ang isang Esmeralda? Hindi ba't kikita ng malaki ang Taiyi Jewelry? Tama. Kahit na, maliit ang tsansa na may lumabas na yelo sa batong ito mula sa Haojiang. Pero hindi natin masabi. Baka nga lumabas talaga, kung talagang may nakuha kayo. Aba, kikita kayo ng malaki. Isang presyo lang. Dinobol mo na agad. 25,000. Hindi na pwedeng bumaba pa. Hindi naman basta-basta na lang namin ibebenta. Kailangan din naming tanungin si Assistant Wang. Tingnan mo kung ano ang sinasabi ng iba. Kakabili lang nila ng 2 piraso. Lahat ay tumaas ang halaga. Ngayon ay sobrang swerte nila. Sige. Sa totoo lang, pakiramdam ko ay paubos na ang swerte ko. Dahil gusto mo ang batong ito, ibebenta ko na sayo. Ibebenta ko sayo sa halagang 20,000. Paano? Hindi ba Luigi? Binili ko ang material sa 10,000.
ibebenta ko ng doble ang presyo. Sulit na rin ang negosyong ito. Kahit baguhan si Ginoong Wang, pero mabait siyang tao. Ito ang aking business card. Kung sakaling may kailangan ka, maaari mo akong hanapin. Malugod kang tinatanggap ng Taiyi Jewelry. Ang taong ito ay nagawa pang agawin ng aking kliyente sa harap ng lahat. Manager Shu, dahil nakuha na natin ang Jade. Sige, ituloy mo na ang pagtingin sa exhibit. Ay, Manager Gao, bakit ka nagmamadali? Baka naman natatakot kang agawin ko ang gamit mo. Alam naman ng lahat kung ano ang iniisip nila. Pare-pareho lang tayong may alam. Anong klaseng swerte meron ng taong ito? Nakakuha na naman siya ng isa. Kailan? Ang ganitong bihirang mamahaling Jade ay basta na lang lumabas. At 2 beses pa, sunod-sunod na tumama sa parehong tao. Ang swerte niya, sobra naman yata. Tumaas, tumaas, tumaas. Ngayon, biglang bumagsak naman. Napakaliit na piraso ng hilaw na materyal. Hinati ito sa gitna ng isang hiwa. Wala palang laman. Isa lang pala itong bato. Nuji ng todo. Bakit? Bakit yung mas mukhang mababang klase ay naglabas ng ice grade na berdeng pakwan? Ang batong ito mula sa Haojiang ay may magandang kalidad pa rin, pero wala talagang lumabas. Ganap na basurang bato lang ito. Talaga bang? Swerte lang ito. Ang kalidad ng batong ito ay napakaganda, pero wala talagang lumabas. 200,000. Nuji ng todo-todo. Talagang pampalubag loob lang iyon. Alam na namin mula sa simula, walang laman sa loob. Sino ang mag-aakala na biglang bibili si Manager Zhao? Kaya napilitan na lang akong sumang-ayon. Pero ganito na rin. Sa ganitong paraan, si Manager Zhao ang malulugi. Wala akong kinalaman dito. Sabi nga nila, hanggang 3 lang. 2 na ang natalo. Kung matalo pa ang pangatlo, medyo malabo na yan. Hindi mo alam, Taiyi Alahas. Isa sila sa mga namumuna sa industriya ng alahas. Pero masyado silang mayabang. Hindi nila tayo binibigyan ng halaga. Sa pagkakataong ito, parang nakaganti ka para sa amin. Ang 200,000 na ito ay nakabawas ng sama ng loob. Wala na rin. Swerte lang talaga. Marami pa akong kailangang matutunan. Tungkol sa swerte, hindi naman palaging maaasahan. Kailangan ng sapat na kaalaman at matibay na pundasyon. Tama, ikaw at si Yuya, tig-isa. Dalhin ang mga bagay na ito pabalik sa kumpanya. Siguraduhing mag-ingat, maging maingat. Sige, pupunta ako doon mamaya. Ngayon, meron na ako, mahigit 14 na milyon. Sa loob lamang ng 2 araw, naging milyonaryo ako. Hindi pa ako nakakita ng ganito karaming pera sa buong buhay ko. Ganito karaming pera, para saan kaya ito gagamitin? Ganito karaming pera, para saan kaya ito gagamitin? Tama, magpapadala muna ako ng kaunti kina mama at papa. Hello, pa, bakit, anak, ano bang ginawa mo sa labas? Saan galing ang ganitong kalaking pera? Ako at ang nanay mo, bawat isa sa amin ay tig-600,000. Nagnakaw ka ba ng bangko? Hindi, anak, ano ba talaga ang nangyari? Saan mo nakuha ang ganitong kalaking pera? Tawagan mo ako, ma, huwag kang mag-alala. Itong pera ay komisyon ko sa pagtatrabaho sa tindahan ng anti-gang gamit. Tanggapin mo nang walang pag-aalala. Paano ko tatanggapin ang ganito kalaki? Dahil magaling ang anak mo. Ikaw talagang bata ka, natakot ako, hindi ko na natapos ang pagtatanim, umuwi na lang ako, tama na, hindi ka ba nagtatrabaho sa isang tindahan ng anti-gang gamit? Kami ng nanay mo, naglinis kami ng bahay ilang araw na ang nakalipas. Nakita namin ang isang lumang bagay, hindi namin alam kung ano iyon, ipinadala na namin sa iyo, o sige, hintayin ko na lang na dumating bago ko tingnan. Assistant Wang, dinala ko na ang package mo. Salamat. Ma, kailangan ko ng ibaba. Dumating na ang package. Tingnan ko kung ano ito. Sige, sige. Ito ay isang pipa ng sigarilyo. Bagamat naninigarilyo rin ang tatay ko, bumibili siya ng sigarilyo, at hindi siya gumagamit ng pipa ng sigarilyo. Mukhang espesyal ang materyales ng pipang ito. Parang kahoy ang pakiramdam, pero itong dulo ng sigarilyo, may pakiramdam na parang metal. At ang dulo ng sigarilyo ay kulay madilim na ginto. Mukhang mas matibay pa kaysa sa ginto.
May mga pattern din dito sa ibabaw, pero hindi ko maaari kung ano ito. Tama. Mayroon kaming pakikipagtulungan sa museo ng lungsod. Bakit hindi natin bisitahin? Si Ginoong Chi, ang tagapangasiwa, baka may alam siya. Oy, Xiao Yun. Ginoong Chi, medyo naantala ako. Pasensya na at pinaghintay kita. Walang problema. Miss Gu, anong tinitingnan mo? Pumunta ako sa bahay ng tiyuhin ko, para magbakasyon ng ilang araw. Bawal ba? Magtimpla ka ng tsaa. Ito ang estudyante ko. Pang Mu. Pang Mu, ito si Wang Yun. Magandang araw, Ginoong Wang. Ako si Pang Mu. Magandang araw, Ginoong Pang. Sa wakas, dumating ka na ngayon. Ang tsaa na darating mamaya, ay tunay na Westlake Longjing. Sasabihin ko sa'yo, ngayon nandito si Yue. Kung hindi, guro, hindi niya ilalabas ito. Hindi ka marunong magtimpla ng tsaa. Kung ikaw ang magtimpla, masisira lang. Ay nako, Ginoong Wang, napakagwapo mo. Humahanga ako. Ginoong Chi, ganito kasi, kaya kita pinatawag. Ay may gusto akong ipakita sa iyo. Ano iyon? Ito mismo. Ito ay isang tubo ng sigarilyo. Ang bagay na ito ay malamang na jade mula sa panahon ng Qianlong ng dinastiyang Qing. At ang may-ari nito ay may mataas na katayuan, malamang na isang prinsipe. O mataas na opisyal, mukhang ang bagay na ito ay talagang isang anti-gang bagay. At hindi ito katulad ng karaniwang mga anti-gang bagay. Ay nako, Ginoong Wang, itong bagay na ito, nakuha mo rin ba ito sa murang halaga? Hindi naman, ganito kasi iyon, nahanap ko ito sa bahay namin. Malamang, minana pa ito ng aming angkan. Pero napakatagal na, walang nakakakilala nito sa bahay, kaya naisip kong pumunta sa inyo. Para ipatingin, para magkaroon ako ng kasiguraduhan. Ito'y minana pa, hindi naman mukhang galing sa mayaman na pamilya, Ginoong Chi, hindi ko alam kung magkano. Ang halaga ng bagay na ito, dahil isa itong anti-gang bagay, at hindi ito pangkaraniwan, hindi ako mapakali kung iiwan ito sa bahay, lalong hindi ko ito maiiwan sa dormitoryo. Ngayon, marami akong dalang mga sikreto, hindi kailangang magdala ng ganito karaming bagay, sa paligid. Ang tabako na ito ay gawa sa purong kahoy na lila, at ang gumagamit nito, ay siguradong matagal na itong ginagamit. Tingnan mo, ang bar aisle ng tabako ay nagiging parang jade na. Dito sa loob, dapat may isa pang smoke pearl. Kapag ikinabat ito, mas tataas pa ang antas nito. Oo. Kung pag-uusapan ng presyo, 7 milyon. Mukhang walang problema, 7 milyon. Ginoong Chi, pwede ko po bang ibenta ito sa inyo? Naniniwala po ako sa inyo. Ibenta, oo. Antek ito. Pamana pa ng pamilya mo. Kung ilalagay mo sa bahay, mas tataas pa ang presyo sa hinaharap. Ginoo Chi, ganito kasi, ang bagay na ito, bagamat nasa bahay namin ito palagi, pero sa bahay namin, walang nakakaalam, bigla na lang lumitaw, ganito ang isang bagay na dumating. Ako'y labis na nababahala, kaya, nag-aalala ako na baka may mga taong maghangad nito, baka magdulot ito ng problema sa hinaharap, kaya naman, mas mabuti pang gawing pera na lang ito, sa ganitong paraan, para sa ating maliit na pamilya, mas mabuti ito. Kung talagang gusto mong ibenta sa akin, pwede akong mag-alok ng 7,500,000. Aba, Ginoong Chi, hindi kailangan ng 7,500,000. 7 milyon. Naniniwala ako sa'yo. Ginoo Wang, ganito kasi, ako nga, may kaibigan sa auction house. Itong bagay na ito, alam ko rin ito, pinakamababa sa merkado, ay aabot ng 7 milyon. Kaya, ang presyo na ibinigay ng guro, ay napakaayos. Naiintindihan ko, Ginoong Chi, talagang ayaw ko ng 7,050,000. 7 milyon lang ang kailangan. Sa kasalukuyan, katulad niya, na may ganitong ugali, na kabataan, ay bihira na. Xiao Wang, hintayin mo sandali, magpapadala ako ng pera sa'yo, ay. Maraming salamat, Ginoong Chi. Ginoong Wang, huwag kang mag-alala, ang guro, walang problema, hindi kita lolokohin kahit 1 sentimo, 7,500,000, walang bawas, kahit 1 sentimo, lahat yan ay para sa'yo, oo. Oo.
Tama nga ang sinabi ni Ginoong Fang. Ginoo Chi, talagang karapat-dapat ka sa respeto. Bilang isang iginagalang na ginoo, Ginoo Wang, dahil nagtatrabaho ka sa Go Group, kilala mo ba ang manager ng Jewelry Department? Nagtatrabaho rin ako sa Go Group. Bakit hindi mo ako tanungin? Sino ang hindi nakakaalam na nagpapalipas ka lang ng oras? Ano bang alam mo? Hindi ako ganoon. Ang manager ng departamento ng alahas ay sigaw, Mr. Fang, tanungin mo siya, sa totoo lang. Ang gusto ko talagang kausapin ay ang kanyang assistant. Narinig ko, yung batang iyon, kamakailan lang naglaro ng bato. 3 beses tumaya, 2 beses nanalo. May kakaibang talento, kahit na may isa, na hindi masyadong maganda, pero naibenta pa rin niya sa iba. SSS, napakahirap talaga. Yung tao na yon, hindi ba siya yon? Ano? Yung tao na yon ay ikaw, ha? Siguro ako iyon. Ay nako, Ginoong Wang. Narito ang aking business card. Pakikuha ko, tingnan niyo po, kung may oras kayo, maaari ba kayong dumalaw sa aming asosasyon? May oras pa naman, pero, baguhan pa lang ako. Ano ba to? Ang pagiging baguhan mo, ay nagawa ng higaitan ng maraming veterano. Pwede, Fang, kung may pagkakataon, siguradong bibisita ako. Oo, kung ganun, pumunta tayo bukas. Sasama rin ako. SSS, puro mga lalaki. Bakit ka pupunta? Ako. Kung gusto mong pumunta, sumama ka na lang. Team. Mag-usap tayo. Kung ganun, bukas na lang. Sige. Oo. Kumusta? Hindi ba okay naman? Magpatuloy pa tayo. Ito ang kumpanya. Karaniwan. Nagkikita-kita kami sa kumpanya. Kaya sa loob, tinatawag namin itong Ming Yuge. Kahit na, kung ikukumpara sa ibang mga chain, hindi may kukumpara, pero ang Mingyu Jewelry ay medyo kilala dito. Ayos lang. Naman, dadalin ko kayo doon, nasa unahan lang, sige. Tara na. HMM. Ha. Bakit ganito na naman? Wala na namang laman. Umalis ka. Ay, huwag kang magalit, hindi ko naman sinabing bilhin mo yung materyales. Oy, Miss Gu, ang tagal nating di nagkita. Anong ginagawa mo dito, Lao Ji? Sa pagbabalik ko, sa wakas, nagdala ako ng 3 piraso ng tela. Ang resulta, nahati ito sa 2, wala namang laman sa loob. Kaya nga, naiinis ako ngayon. Huwag ka munang mainis. Ngayon, may ibibigay ako sa inyong 2. May dinala akong isang VIP. VIP? Oo. Assistant Wang, ipapakilala kita. Ito siya ang may-ari ng Jinning Jewelry. At ito naman, si Hanggai, manager ng alahas. Ay, kayong 2, noong nakaraang panahon, sa lungsod ng Kaiyuan. Alam nyo ba, may isang binata, 3 beses nanalo sa sugal. Narinig mo na ba ito? Narinig ko na ito. Siya iyon, Wang yun. Siya nga. Wang yun. Siya, tagapamahala ng Grupo Go, assistant manager ng departamento ng alahas. Oo. Ay naku, ikaw pala ang kabataan talaga. Matagal ko na kayong naririnig. Haha. Boss G, Manager Lee, ikinalulugod ko kayong makilala. Ay, narinig ko na, sa ating lungsod ng Yunshan, may isang pambihirang tao, pero hindi ko akalain, na ganito pala siya kabata. Grabe, nakakabilib. Grabe, hindi ba dapat handgun? Siya, 3 pastahan, 2 panalo. Hindi tulad ng iba dyan, 3 pastahan, 2 na ang talo. TSK, ayoko nang makipag-usap sa'yo. Ako dito, may isa pang hindi pa nabubuksan. Kayong 2, kung interesado kayo, pwede kayong tumingin. Sige. HMM. Anong tinitingnan mo? Ang balat ng materyal na ito, ay itim na buhangin. Maganda pa rin ang hitsura, pero sayang, walang laman sa loob. Totoo ba? Oo. Haha. Kung hindi naniniwala si Miss Gu, bakit hindi natin ito buksan at tingnan? Team. Hehe. HMM. Naniniwala ako sa materyal na ito. HMM. Mukhang luma ang materyal na ito. Sa panlabas na anyo, may bahagyang ulap. Ito malaki ang posibilidad na magiging berde ito.
Hehe. May ulap. Dapat may stock pa. Oo. Kung wala pa rin dito, yung mahigit 1,000,000 ko, ay mawawala na lang. Ting. Oo. Oo. Basahin mo. Maganda. Ito ang tinatawag na ganching na uri, Maganda rin ang material na ito. Kung mahuhukay lahat ito, dapat aabot din ng milyon. 3 taya, 1 panalo. Hindi masama, hehe. Kung ito ay maayos na nga, edi mas magaling si Assistant Wang. Hindi ba mas kahanga-hanga, 2 piraso ng high-grade jade. Kung hindi ako nandito noong panahong iyon, agad akong pupunta sa lungsod ng Biyuan. Nagbibiro ka lang, swerte lang talaga ako noon. Oy, Dudy, swerte, sa industriya na ito, mahalaga rin, bahagi rin ng kakayahan. Boss Pang, si Assistant Wang, ang galing ng mata, naanyayahan mo na ba siya, sumali sa ating samahan ng Jade? Ay naku, tingnan mo itong utak ko, talagang nakalimutan ko. Ginoong Wang, ganito kasi, ang aming samahan ng Jade, sa buong lungsod ng Yunshan, isa kami sa may pinakamaraming koneksyon. Kahit hindi kami masyadong malaki, pero kung interesado kang sumali sa amin, makakatulong ito ng malaki sa iyong hinaharap na pag-unlad. Oo, sobrang na-appreciate namin ang inyong kumpanya. Go, kahit na sa panlabas ay may konting kompetisyon, ito ay nasa antas ng kumpanya lamang. Mga bagay na sa personal namin, pwede pa rin makipagtulungan. Ito rin, isa sa mga benepisyo ng pagsali sa asosasyon. Oo. Sa industriya ng alahas at jade, halo-halo ang mga tao. Sa asosasyon, mas marami kang makikilala. Siguradong may benepisyo ito. Bagamat may benepisyo ang pag-join, ang sobrang bilis na pagpayag, ay maaaring magpababa ng tingin ng iba sa akin. Maraming salamat sa inyong alok, mga boss. Pag-iisipan ko ito ng mabuti. Ganito na lang, dadalhin kita para makita ang isang magandang bagay. Pagkatapos mong makita ito, siguradong, magbabago ang isip mo. Oy, Assistant Wang, noong nakaraan, ang ipinakita mo sa Biyuan, hindi natin nakita, Ngayon, hindi ba't dapat, buksan natin ang ating mga mata, Assistant Wang, kailangan mong magpakitang gilas, kung mapapahanga mo si Boss Pang, kung magsisisi siya ng husto. Oo, ako ang taya, lilibre kita ng pagkain. Kung mapapagsisi natin si Boss Pang, kung magsisisi siya ng husto, ako ang taya, lilibre kita ng pagkain. Ay, tigil na, sinasabi ko sa inyong dalawa, huwag kayong mag-isip ng masama, simula ngayon, ang mga orihinal na bato sa aking koleksyon, wala kayong karapatan dito. Aba, ay naku. Kapatid na Wang, ganito kasi, ako nga, pinapapunta ko sila, tuwing may bagong miyembro sa asosasyon, pumupunta sila sa aking koleksyon, pumipili ng isang batong hilaw, sa totoo lang. Para lang sa kasiyahan. Si Jining na batang iyon, noong nakaraan kinuha niya sa akin, isang batong nagkakahalaga ng 3,000,000. Hey! Kaya pala kanina sobrang emosyonal si Fang Mu, mukhang, ang kanyang koleksyon, siguradong maraming magagandang materyales. Ang mga materyales sa bakuran na ito, halos lahat ay, mga bagong materyales mula sa bagong lugar. Ang pag-asang manalo ng malaki mula sa mga materyales na ito, ay mas mahirap pa kaysa manalo ng 5,000,000. Sige, tamang-tama, gusto kong tingnan, ang silid koleksyon ni Boss Fang. Sige, punta na tayo ngayon. Tara, punta tayo doon. Oy. Tara na. Kakapasok lang. Sinadya ni Fang Mo na huwag banggitin, ang tungkol sa storage room. Gusto lang niyang makita, ang kakayahan ni Assistant Wang. Mukhang mahusay si Assistant Wang tungkol dito. Hindi interesado sa mga bato. Ibig sabihin, may konting mata siya para dito. Ay, kumusta? Hindi ba maganda? Ang mga ito, binili ko ang mga ito 10 taon na ang nakalipas. Noong panahon na iyon, gumastos ako ng milyon-milyon para dito. Ang iba ay naipaliwanag na. Ang iba ay hindi pa. Kapatid, alin ang gusto mo? Pumili ka na lang. 10 taon na ang nakalipas. Ang dami namang materyales. Siguro matagal nang nabawi ni Boss Pang ang puhunan niya, di ba? Hindi lang nabawi, kumita pa siya ng malaki. Ay, Boss Pang, itong materyal na ito, tuwing pumupunta ako, hindi ko mapigilan na gustong bilhin.
Hindi ibinebenta, ha? Piliin mo ng mabuti ang gusto mo. Boss Fang ay anak mayaman. 10 milyon. 10 taon na ang nakalipas para sa kanya. Hindi na iyon malaking bagay. Kung hindi niya gusto ang trabahong ito, kami ay malamang hindi magkakakilala. Ang mga tao sa antas niya. Hoy. HMM. Alam ko na. Aba, his. HMM. Mukhang may laman ang hilaw na material na ito. Pero ang tela ay pangkaraniwan lang. Hayaan mo akong tingnan gamit ang X-ray. Oo. Wow! Ang material sa loob ay mababa. Sa jade ito. Ito ang pinakamababa sa lahat. At saka, may mga bitak pa sa loob. Halos wala kang kikitain dito. Nako. Pwede ko bang tingnan pa ng kaunti? Kapatid. Hindi pwede itong piraso. Ito ang pinakaiingatan kong kayamanan. Pumili ka ng iba, ha? Kung tutuusin, pwede kitang bigyan ng diskwento. Siguradong lugi itong materyales na to. Hindi ko yan kukunin. Ang material na ito, ginamit ko na ang upang suriin ito. Bukod sa berde, medyo kulang. Pero maganda pa rin ang kalidad ng tubig nito. Pwede ito. Itong piraso. Ayos, kahit na ikaw. 20,000, ha? Ay naku, Boss Fang. Ang materyales na ito ay 20,000. Hindi ba medyo masyadong mataas ang presyo? Ikaw talaga, napaka-amateur mo. Ang material na ito ay dinala ko pa mula sa Mameng Market mahigit 10 taon na ang nakalipas. Alam nyo dapat kung magkano ang presyo ng lumang materyales doon. Pagkatapos ng napakaraming taon, tumaas ng ilang libong piso. Ito ay paniguradong kita na. Oo. Galing sa mameng na lugar, talagang hindi pangkaraniwan, katulad ng ganitong itim na balat, sa merkado, ang lumalabas, lahat galing sa lugar na iyon, bagaman hindi maganda ang kalidad, pero, paminsan-minsan, may lumalabas na berde, kahit bihira lang, yung uri ng salamin. Pwede ba akong tumingin pa ng kaunti? Basta't may magandang material, kahit gaano katagal, sasamahan kita, mukhang. Alam ni Assistant Wang ang ginagawa niya, oo. Kung ganito, tingnan isa-isa, masyado itong mabagal. Oo. HMM. Boss Fang. Ang material na ito, hindi mo ito mapapanatili ng matagal. Oo nga, haha. Ang taong nadala mo rito, kung hindi niya magustuhan ang material na ito, sayang lang. Ang pagdala mo sa kanya rito, haha. Mula sa bahaging ito nahiwa na, tingnan mo sa loob, makikita na, ang lunti ang bahagi sa loob, pero sa totoo lang, ang bahaging ito, ay may manipis na, berdeng layer sa labas, sa loob, ay walang laman. Kuya Wang, talagang maraming alam, tama, yung lugar doon, napakaganda, kung makakuha ka ng esmeralda, agata berde, ang presyo ay double agad. Card o bank transfer, ngayon. Hindi na ako manghihiram ng pera, hindi na, ngayon may pera na ako, Kung ganun, bank transfer na lang, sige. Tapos na, oo. Assistant Wang, gusto mo bang sabay na rin? Ayusin ito kay Boss Fang, para rin, sa amin ni Lao Ji, tingnan mo ito, oo nga. Pwede rin. Kapatid, ako ba ang magpuputol para sa'yo, o ikaw na mismo? Susubukan ko na lang. Kaya kung gamitin ang aking kakayahan, mas madaling makita ang lugar na puputulin, at maiwasan ang paghati ng material sa dalawa. Itim na ulap ng tubig, ito ba ay depekto sa itim na jade? Mukhang nasira na. HMM, lumabas ang berde. Assistant Wang, itong material na ito, babayaran kita ng doble, ano sa tingin mo, doble? Sabi ko, Mang Li, huwag mong apihin, si Assistant Wang, baguhan pa siya, Itong klase ng jade na ito, hindi ito pangkaraniwan, magbibigay ako ng 50,000, magbibigay ako ng 60,000, ay nako, kaibigan G, itong jade na ito, bagamat mataas ang kalidad, para sa negosyo mo, hindi naman ito ganoon kahalaga, pero para sa Taihi Jewelry,
Ito ang dahilan kung bakit nananatili ang mga kliyente ko. Pinakamahusay na bagay ito. Oh, Mang Lee, huwag mo akong purihin ng sobra, ha? Wala na rin kami ngayon ng ganitong klaseng mamahaling jade. Huwag mo akong agawan. Magbibigay ako ng 800,000, ha? Kapatid, pwede ba? Bilhin ko ulit ang batong iyon. Ganito na lang, gusto kong buksan ito ng buo, malaki ang posibilidad, na sa susunod na hiwa, masisira ito. Hindi ito masisira sa susunod na hiwa, mas magmamahal lang ang batong ito. Sige, buksan mo na lahat. Oo, oo. Ito ay mataas na kalidad na jade na may berdeng guhit. Hindi naman siguro, ang laki ng itinaas niyan. Akala ko kanina itim na medyas. Nagkamali ako. Si Assistant Wang 3 beses tumaya, 2 beses nanalo. Iniisip ko pa naman, swerte lang niya. Pero, pumili siya ng isang piraso, ng material na pinili na namin. At bigla na lang, lumabas ang isang mataas na kalidad na jade na may berdeng kulay. Wow, wow. Assistant Wang, itong piraso na nakuha, idagdag ang kalahating piraso pa. Kukunin ko lahat, 4 na milyon. Kuya Lee, ano bang sasabihin ko sa'yo? Ha? Hindi mo ba alam? High-grade jade na may berdeng tint. Pangalawa na siya sa pamilya ng jade. Oo. Gusto mong kunin ito sa halagang 4 na milyon. Ganitong klaseng lumang minahan ng high ice jade. Naabot na nito. Ang pinakamataas na kalidad ng materyales na nakita ko. Ang problema lang ay ang kulay nito. Medyo nakakadismaya. Medyo may pagkaasol ang tono. Kung ganap na berde ito, kahit medyo mapusyaw ang berde, maaaring dumable ang halaga ng materyales na ito. Mag-aalok ako ng 10 milyon. Ito. Akin na to. Hoy, hindi pwede. Hindi mo pwedeng gawin yan. Boss Pang, ang yaman-yaman mo na. Huwag mo na kaming agawan, pwede ba? Hay nako, kung tutuusin naman, ibebenta ko ulit sa inyo ang isa pa. Ito nga, huwag na kayong makipag-agawan sa akin. 3 boss, huwag na kayong magtalo. Ganito ang iniisip ko, itong malaking piraso. Sigurado akong kukunin ko ito. Para sa kumpanya, ganito na lang, ibebenta ko ang maliit na piraso na ito, kay Manager Lee. Ano sa tingin mo, HMM? Noon pa man, inimbitahan ko siyang sumali sa Jade Association. Sinabi niya na kailangan itong pag-isipan ng mabuti. Sa ganitong panahon, iniisip pa rin niya ang kumpanya. Mukhang ang batang ito, may mabuting pagkatao, at mahinahon ang ugali. Pero bakit niya ibinigay ang maliit na bahagi, kay Lee Hangay? Ay nako, Assistant Wang, bakit? Ibinigay mo sa akin, itong maliit na piraso. Ganito kasi, iniisip ko kasi, dahil kakakuha mo lang, ng isa kanina. At ikaw naman, ang dami mo pang koleksyon dito, kaya naisip ko, ibenta sa'yo itong maliit na piraso. Ano sa tingin mo? Talagang marunong kang makisama, ang kabaitan mo. Tatanggapin ko ngayong araw, ganito, ngayong tanghali, ako ang sisigot, lugar. Kayo ang pumili. Manager G. President Pang, kapag nakakuha ko ng magandang materyales, ibebenta ko rin ito sa inyo. Kapatid, ang swerte mo, hindi nawawala. Siguradong makakakuha ka ng magandang materyales. Maghihintay ako. Talagang nakakakilig ito. Tama nga pala, Pangulong Pang. Pwede ba akong bumili ulit ng ilang bagay dito sa'yo? Iniisip mo pa rin ang mga kayamanan sa silid koleksyon. Hindi pwede. Hindi, iniisip ko, nabilhin na rin itong makina, tapos bumili pa ng ilang tela. Yung mga tela sa bagong lugar, ay medyo ordinaryo lang. Lahat-lahat, di aabot ng 10,000. Ang makina naman ay mga 4 o 5,000 lang. Ay nako, si Assistant Wang, baguhan pa lang siya. Mukhang gusto niyang bilhin ito, para mag-practice siya. Ay nako, HMM, si Assistant Wang kaya niya mag-isa. 4 na beses tumaya, 3 beses nanalo. Katulad nung dati, noong nasa bangko pa tayo, bakit hindi tayo nagkaroon ng ganitong swerte? Noong mga panahong iyon, ang dami nating natutunan sa hirap. Ang mga tela at makina na ito, ibibigay ko lahat sa halagang 20,000. Ano sa tingin mo? Ay, Boss Pang, sa dami ng koneksyon mo, makakabili ka ng bagong makina, sa loob lang ng 2 o 3 araw. Tama, tungkol naman dito sa loob ng bakuran. Itong mga materyales, ilang beses mo na itong nakita. Hindi mo na mabilang, wala na itong halaga. Di ba? Ito rin, para makapasok ka ulit ng mga materyales. Isang pagkakataon. Sige, pero itong makina, ginamit ko ng halos kalahating taon. At saka, semi-automatiko pa rin ito. Sa tingin ko, pwede kang maghintay muna. Pagdating ng panahon, bibigyan kita ng isa, na fully automatic. Ay,
Hindi na, hindi na. Ang gusto ko lang talaga ay gamitin ito, para mag-practice. Ito na ang okay. Kailangan kong maging pamilyar, sa lahat ng aspeto. Hindi pwedeng umasa lang sa swerte, para magpanggap, kasi, balang araw, mabubuking din ako, at kailangan ko pang mag-practice. Sa hinaharap, maiiwasan din natin, dahil sa problema sa pamamaraan ng pagputol, na nagdudulot ng pinsala sa materyales. Sige, kung ano man ang sabihin mo, ay siya na, hehe, ang mga bagay na ito, bigyan mo na lang ako ng presyong puhunan. Sa oras na iyon, aayusin ko ang tao, para dalhin ang mga ito, sabay-sabay sayo. Ang galing mo talaga, Pangulong Pang. Oo. Sa loob ng basurang ito, may bakas pala ng berdeng liwanag. Ang labas ng basurang materyal na ito ay may bitak, at umaabot ito hanggang sa loob. Kung titingnan mo lang ang bahagi, na dati nang nahati, mukhang totoong basura lang ito. Kung hindi ko lang ginamit ang X-ray na pagtingin, hindi ko talaga akalain na mayroong berde na kasing laki ng daliri dito. HSSs, hindi pa ako nakakita ng ganito. Ganitong klase ng berde, pwede kayang. Ito na ba ang tinatawag nilang esmeralda? Kahit na sobrang liit lang nito. Pero itong imperial na berde ng uri ng salamin, na ganito kaliit, ay nagkakahalaga ng milyon pataas, o kahit higit pa sa 10 milyon. Assistant Wang, anong nangyari sa'yo? Assistant Wang, anong nangyari sa'yo? Oh, Pangulo Pang, wala naman. Pwede ko bang kunin ang mga ito? Lahat ng sabay-sabay. Gusto kong malaman kung ano ang magiging istruktura nito. Ganito ang nabubuo para sa ganitong uri ng lambat, katulad ng sa iyo. Ang loob nito ang may pinakamaraming tupi, lalo na itong sa iyo. Hawak mo nga, pero wala namang silbi. Narinig ko noon, may nagsabi sa akin, may nakakuha raw ng Imperial Green sa lugar mo. Pero ano ang silbi nito? Lahat ng nasa loob ay durog. Hindi rin magagamit. Ay, walang problema, Pangulong Pang. Hindi mo na rin naman kailangan ang mga ito. Kukunin ko na lahat. Pag-aaralan ko na lang pag-uwi ko. Parang pagsasanay lang ito. Sige, kunin mo na. Yung piraso ng lumang mataas na yelo kanina, kinuha na nila lahat. Ang ganitong uri ng berdeng imperial na salamin. Napakahirap makuha. Ito lang ang natira. Kung malaman nila lahat ito, siguradong wala na akong parte. Kailangan kong kunin ito para sa sarili ko. Sige, salamat, Pangulo Fang. Sa mundong ito, walang ibang berde, na mas kaakit-akit kaysa sa berde ng Imperial Jade, na gawa sa salamin. Kailangan kong madaliin ang pagbukas nito. Ang ganitong klase ng Imperial Green, ay maituturing na napakahusay. Sayang, medyo maliit lang. Pero ang ganitong klase ng glass-type Imperial Green, hindi ko ito ibebenta kahit kanino. Ting. Ituturing ko na itong pamana ng pamilya. Hoy, Manager Gao, may nahanap akong lumang hukay na mataas na kalidad ng Yellow Jade. Bilisin mo, nasa bahay ko lang. Sige, pupunta ako kagad. O sige. Ay. Miss Gu, bakit ikaw? Nakita ko si Manager Gao, na nagmamadaling lumabas, kaya alam ko, sigurado akong doon iyon, tungkol sa lumang minahan ng mataas na kalidad na jade. Siyempre, kailangan kong tingnan yan. Hey, Xiao Yun, ay nako. Xiao Yun, nasaan na yung high quality jade? Bilisan mo, ilabas mo na, naiinip na ako, hintay lang. Ay, ito. Wow. Ay nako. Wow. Ay nako, ang pirasong ito ay mataas na uri ng jade. Halos kasing linaw na ng salamin. Kahit na may bahid ng berde, ito pa rin ay mataas na kalidad na jade. Ay nako. Ikaw talaga. Ano bang swerte ito? Anong klaseng swerte ito? Saan mo nakuha ito? Oh, nakuha ko ito sa asosasyon ng lungsod ng yun. Binigay sa akin ni Chairman Fang. Oh,
Kaya pala. Galing kay Chairman Fang. Talagang maganda ang mga produkto. Mabait si Chairman Fang. Hindi niya ako minamaliit kahit baguhan ako. Ha ha ha. Gusto ka pa niyang kontrolin. Tingnan na lang natin kung kaya ba nila talaga. Ngayon kasi. Ikaw na ang nasa itaas. Yung mga matatanda nila, hanggang pangarap na lang sila. Dahil. Lahat. Team. Ay nako, sinasabi ko nga, ang swerte ko talaga, napakaganda, na magkaroon ng isang tulad mo na tagapaghatid ng swerte. Ay nako, ganito na lang, dadalin ko muna ang tela na ito, sa kumpanya. Ay, huwag kang mag-alala, sa kumpanya, sigurado akong hindi ka malulugi, kung sila, hindi makapagbigay ng magandang presyo sa'yo, tayong dalawa, aalis na lang ng sabay. Sa totoo lang, hindi ko naman kailangang magmadali pagdating sa pera. Dahan-dahan lang tayo. Ay nako, dahan-dahan lang. Ibibigay din sa'yo ang pera. Ganito na lang. Bigyan muna kita ng tansya. Itong materyales na ito, paano ba sa kumpanya? Aabot din ng milyon-milyon. Ay nako, hintayin mo na lang. Sige, salamat sa kumpanya. Uunahin ko na itong materyales. Dinala ko na sa kumpanya. Xiaoya, sasama ka ba sa akin? Hindi na ako sasama. May nagsabi na ilalabas niya ako para maglibang. May oras ako ngayon. Sige, mamaya dadalhin kita. Sige, aalis na ako. Sige, ingat ka. Ay nako, tama, Xiao Yun. Sa susunod, kapag may maganda kang materyales, huwag mong kalimutang, kailangan pa itong ipadala sa kumpanya. Sige, walang problema. At ito pa, dalhin mo. Sige. Okay. Sige, ingat. Sige, ingat ka ha. Hindi na kita ihahatid. Sige. Oo. Sige, sabihin mo. Saan mo gustong magpunta? Punta tayo sa Antique Street. Ang swerte mo kasi. Tingnan ko nga, kung pwede kitang samahan. Baka makahanap tayo ng maganda. Sige, lakad. Tandaan mo, huwag kang magkamali ng tingin. Sa tingin ko, karamihan dito sa merkado, ay peke at mababa ang kalidad. Kahit ang mga veterano, hindi rin nila kayang maiba ang tunay sa peke. Tingnan mo iyon, sobrang luma na. Grabe. Ano iyon? Ang jade seal ni Likang ng Mawangdo. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Doon kahit isang maliit na palamuti, hindi mo makikita sa merkado. Kita mo agad na gawa sa kamay. TSK, alam ko rin yan. Ang mga bagay na ito, mukhang sinadyang gawing luma. Siguradong hindi ito sinaunang jade, pero, ang jade na ito, totoo ba o peke? Ano bang maganda dito? Tingnan mo sa gitna, ang berde, napakalinaw. Siguradong sasabihin ng boss na ito'y jade glass, pero, ito'y gawa lang sa salamin. Naniniwala ka ba? Ginoo, ang jade ring na ito sa iyong kamay, ay high ice, 10,000 piso lang. High ice, 10,000. Tingnan mo. Mukhang gawa ito sa halwang metal, o kaya'y pinahiran ng pilak. Ganitong klase ng bagay, bihirang tunay at mahalaga, miss. Siguradong opisyal na pilak ito mula sa dinastiyang Qing. Nasa ilalim ang marka, tingnan mo. Boss, sa negosyo, mas mabuti ang sumusunod sa mga patakaran. Tara na. Bakit mo sinabi na hindi sumusunod sa patakaran ang tindero? May isang di nakasulat na patakaran sa kalye ng mga anti-gang bagay. Ang mga pumapasok dito, kapag nalaman nilang peke ang nakuha nila, hindi sila maaaring magbigay ng babala. Ganito ang paraan upang maiwasan ang panloloko. At ang mga may-ari, kapag kinuha na ng mga mamimili, bawal hawakan. May ganyan palang patakaran sa kalye ng mga anti-gang bagay. Oo nga. Dahil, punta tayo doon at tingnan natin. Tara. Boss, magkano ito? Boss, magkano ito?
Isang sirang rebulto, 6,000. Sobrang mahal naman. Ito ay mula pa noong panahon ng Qing Dynasty. Ginagamit ito ng mayayaman para protektahan ang kanilang bahay. Nakikita mo ba ang pulang marka sa loob? Ibig sabihin nito, isa itong kabayong may dugong Arabe. Sa 6,000, pakiramdam ko mura na ito. Ang batong ito ay talagang may halaga. Kaya lang, ang sinabi ng nagtitinda, ay ibang usapan naman. 600, ibenta at kunin na. Miss, naghahanap ka ba ng gulo? Ang iba, hinahati ang presyo. Kailangan pa ng lakas ng loob. Ikaw, diretsyong 1% agad. Hindi ba masyadong matindi yan? Pinakamababa, 1,200. Ibenta, balutin na. Oy. Sige na. 1,000, 1,000 na lang. Pumasok na ang 1,000. Oy. Ang batong kabayo na ito, pwede mo bang ipakita sa akin? Isa lang itong bato. Ano bang maganda dito? Swerte ka nga. Isang batong dugo ng manok ito. Totoo ba? Batong dugo ng manok. SHH. Ate, bawasan mo ang boses mo. Ito pala ay isang batong dugo ng manok. Kahit na, kaunti lang ang bahagi nito. Pero base sa kalidad ng bahaging ito, pwede itong umabot ng 10 hanggang 80,000. Walang problema. Ang swerte ko naman talaga. Hindi ko akalain na ako ang makakakuha nito. Tingnan mo naman kung sino ang kasama mo. HMM. Terra. Tingnan pa natin. HMM. Oy. Ito. Hindi maaari. Ah. Kapatid, magaling ang mata mo. Ito ay isang lumang bagay. Galing pa noong panahon ng Qing Dynasty, Yangzheng era. Kung gusto mo ito, bibigyan kita ng diskwento. Ang bagay na ito, dati meron isa, na na-auction sa Macau. Umabot ng mahigit 10 milyon. Akala mo ba sa ganitong lugar, may ganito kamahal na bagay? Kakakita lang natin kanina, di ba? Anong selyo ng Taipang Heavenly Kingdom? At korona ng Phoenix mula sa panahon ng Tang Dynasty. Ay, sinasabi ko, dalaga, pumunta ka sa kalye ng mga anti-gang bagay. Kailangan mong sundin ang mga patakaran dito. Siya ang nobyo ko. Syempre hindi ko siya papayagang malugi. Ah, sige na nga, tingnan nyo. Kung gusto nyo, kunin nyo na. Ibibigay ko sa inyo ng mas mura. Alam ko, hindi naman ito anti-gang bagay. Gusto ko lang makahanap ng isang anti-gang florera para sa mga bulaklak. Boss, bigyan mo na ng tamang presyo. 8,000, 8,000, boss. Akala mo ba talaga na ito ay isang anti-gang bagay? Ito ay isang anti-gang florera lamang. Bigyan mo ako ng tamang presyo. Alam ko na kailangan nyo ring kumita. Ganito, 1,000 piso. Pwede ba? Hey. Sige, 1,000, 1,000 na lang. Kunin mo na. Sige, salamat. 1,000 na ang naipadala. Nandyan na. Oo. Ingat sa pag-alis. Lalamunan. Wang Yun, ayos ka lang ba? Ay nako, ang laki ng kita ko ngayon. Baka totoo ang florera na ito. Balik na tayo. Hindi ka naman seryoso, di ba? Kung totoo talaga ang bagay na ito, isa itong pambansang kayamanan. Hindi ito dapat ibenta o ipagpalit. Alam mo ba iyon? Bago ko makita ang bateng ito, akala ko rin na ang lugar na ito, walang pambansang kayamanan. Pero, wala na akong kahit anong pagdududa ngayon. Bakit? Pinili ako nito ng sistema mismo. Kung peke ito, ibig sabihin, wala lang magawa ang Diyos. Pinaglalaruan lang niya ako. Ting, kakasabi mo lang na isasama mo ako mamasyal. Ngayon hindi mo na ako pinapansin, ano, ha? Kailangan kong pumunta sa kalye ng mga anti-gang gamit, para tingnan ulit. Kailangan kong hanapin ang mga pambansang kayamanan, na naroon, at I turn over ang mga ito. Kung talagang may ganitong mga bagay pa, nasa labas, para sa buong mundo ng mga artifact, ito ay isang malaking kawalan. Yue, ibabalik ko ito. Tapos, kailangan ko pang pumunta ulit. Huwag kang mag-alala, hindi ko ito ibebenta. Sige. Oh, tama. Pwede mo ba akong tulungan? Tawagin si Ginoong Chi. Paparito siya, para tumulong mag-appraise. Isang peking bote lang naman. Kailangan ba talagang mag-abala ng ganito? Ahem. Sige na nga, tutulungan kita. Sa huling pagkakataon, HMM.
Ginoong Chi, ito na iyon. Totoo. Totoo nga. Oo, sigurado ito. Ito ay mula sa dinastiyang Qing. Florera na may disenyo ng mga kawayan at saging. Tunay na bagay. Hindi ko inaasahan. Hindi ko akalain sa buong buhay ko na makikita ko ang orihinal nito. Xiao Wang. Saan mo ito nakita? Oh, ito ba? Kaninang kasama ko si Yue. Nahanap namin ito sa kalye ng mga anti-gang gamit. Xiao Yun. Ito ay isang pambansang antas na artifact. Kung isusuko mo ito, siguradong gagantimpalaan ka ng gobyerno. Pero, ang bateng ito, kung titingnan mo, parang, kakalabas lang mula sa lupa. Siguradong mula ito sa isang libingan, na natuklasan ng mga magnanakaw ng libingan. Ang taong may ganitong bagay, nakasama sa libing, ay siguradong may mataas na katayuan. Oo, sayang talaga, ang mga bagay dito, ay nakalabas na. Hay, talagang kasalanan ito. Ang ganitong uri ng pambansang kayamanan ay napunta sa mga nagbebenta ng anti-gang bagay at ibinenta sa merkado. Hindi natin alam kung ilang mga anti-gang bagay ang nawala na dahil sa ganitong mga gawain nila, nasira na. Ginoong Chi, ganoon din ang iniisip ko. Kaya pagkatapos, naglibot kami sa kalye ng mga anti-gang tindahan. Pero, isa lang ang nakita namin. Wala kaming nakita na katulad nito, dahil Xiao Wang, ang iyong kakayahan, ay hindi dapat maliitin. Xiao Yun, dahil sa iyong pagkakatuklas ng pambansang antas na artifact na ito, at sa iyong pagsuko nito, tiyak na ikaw ay nagtagumpay na. Ako, sa ngalan ng buong komunidad ng mga artifact, ay nagpapasalamat sa iyo. Oo. Ay naku, tama na ang usapan. Ang bagay na ito, ay pag-aari ng gobyerno. Nang makita natin ito, dapat natin itong isuko. Xiao Wang, sa lugar kung saan natagpuan ang artifact, napansin mo ba, ibang mga pangyayari? Ganito kasi, Ginoong Chi, kaninang umaga, pinuntahan ko yung tindero. Tinanong ko siya, sabi niya sa akin, binili ito mula sa dalawang lalaking mukhang nasa edad ng katandaan. Sa tingin ko, kung handa silang ibenta ang bagay na ito, sa halagang ilang daang piso, ibinenta na nila ito, kaya siguradong hindi nila naiintindihan ang halaga ng mga artifact. Oo nga. Kung mga profesional na magnanakaw ng libingan ang mga ito, sila, para makakuha ng mas malaking kita, magiging mas maingat sila. Iingatan nila ang bagay na ito, nang maingat. Oo, kahit na dalhin nila ito sa palengke para ibenta, mas mabuti pa rin iyon kaysa gawing bote o garapon, na masisira. Oo, kung karaniwang magnanakaw ng libingan, ang mga artifact na ito, ang antas ng proteksyon, ay hindi masasabi na maganda. Paano kaya, tumawag na lang tayo ng pulis, dahil pambansang yaman ito, pwede naman mag-apply ng interbensyon ng pulisya, sa ganitong paraan, baka makuha ang surveillance footage, pwede rin magpa-sketch sa dalawang tindero, malay mo, mahanap pa ang dalawang tao na iyon. Sige, ito ang kasalukuyang, pinakamahusay na paraan. Nagawa mo pang makahanap ng pambansang yaman, sa lugar na iyon sa kalye ng mga anti-gang bagay, talagang kahanga-hanga. Ubo. Ngayon, madalas na akong magbasa ng mga lumang libro, at ginagamit ang kaalaman doon, sa pagsusuri ng bateng ito, at napansin ko, tama ang sinasabi sa libro. Naisip ko, hindi naman pala mahal ang bateng ito, bibilhin ko na lang ito, para itanong sa inyo. Sige na, kita ko kung gaano ka ka-excited noon, siguradong nakita mo agad, na totoo ito. Oh, tama, Ginoong Chi, iniisip ko, yung dalawang lalaking nasa edad na, dahil pumayag sila, sa ganitong kamurang presyo, na ibenta itong bote, ibig sabihin hindi nila alam, ang tungkol sa mga anti-gang gamit, kaya sa tingin ko, hindi kaya nila, hanapin ang ibang lugar, na mas pamilyar, at ikalat ito doon. Ang batang ito, hindi lang magaling ang mata, mabilis din mag-isip, isa siya sa pinakamatalino na nakilala ko, pinakabata sa mga matatalino. Sige, sabihin mo, saan sa tingin mo, ang pinakamalamang? Ginoong Chi, ganito ang iniisip ko, sa tingin ko, tiyak na nasa mga pangunahing anti-gang pamilihan sa lungsod. Isipin mo, una, malawak ang saklaw ng aktibidad sa Antique City. Pangalawa, ang Antique City, ay mas maginhawa rin, ginagawa nitong mas madali para sa kanila. Kaya sa tingin ko, dapat nating samantalahin ang pagkakataon habang hindi pa nila naibebenta ang mga artifact, magmadali na pumunta sa lungsod, libutin ang lahat ng malalaking pamilihan ng anti-gang gamit. Tama,
Sa tingin ko rin. Tayo, aalis na ngayon. Kung sakaling ang mga artifact na ito ay malaman ng iba, mahirap na itong mahanap muli. Oo, mahirap na. Tama. Sa tingin ko pwede, Xiao Wang, dahil nahanap mo ang pambansang kayamanan dati. Sigurado akong kaya mo ito. Kung may oras ka, sumama ka na sa amin. Ginoo Qi, ang sinabi ninyo, makakasama ang dalawang veterano, para matuto, isang karangalan para sa akin. Oo. Sa tingin ko, malay mo, ang galing mo, ay halos pareho lang sa amin. Noon kasi, nagsulat ako ng isang libro tungkol sa mga artifact. Ipapadala ko ito sa iyo mamaya kay Xiaoya. Sana matulungan mo akong suriin ito. Talagang makikita ko ang libro ni Ginoong Qi. Ginoong Qi, napakalaki ng papuri nyo. Makita ang inyong libro, iyon ay isang karangalan para sa akin. Ang taong ito kahit swerte, ay dapat na, may ilang tunay na kakayahan. Kung hindi, noong nasa kalye ako ng mga anti-gang gamit, bakit hindi ko nakita ang pambansang kayamanan? Hindi lang hindi ko nakita, lagi ko pang sinasabi kay Wang Yun, na ang bateng ito ay siguradong hindi totoo. Sige, dahil lahat naman tayo ay sang-ayon, umalis na tayo agad-agad. Ngayon. Ang makakaintindi ng bagay na ito, ay tayo lang talaga. Sa ngalan ng mundo ng mga artifact, nagpapasalamat ako sa inyong tulong. Ginoong Qi, napakabait ninyo. Terra, bilisan na natin. Pumunta tayo sa ibang pamilihan ng anti-gang gamit. Oo, sige. Ikaw at si Xiaoya. Pumunta sa kalye sa timog, si Fang mo sa silangan. Ako sa kanluran. May kailangan ba? Tawagan mo ako agad. Oo, sige. Aalis na kami. Sige. Pang Mu, halika. Umupo ka. Oo. Ang binatang ito, talagang kahanga-hanga. Napakabata pa, ngunit nagawa niyang makuha ang ganitong kaalagang artifact. Baka sa buong bansa, kaunti lang ang mga tao na kayang gawin ito. Kami noong panahon na kasing edad niya. Siguradong hindi namin magagawa, talagang hindi namin magagawa. Kahit pa may kakayahan kaming gawin ito, wala rin kaming lakas ng loob. Sino ang makakaisip sa ganitong kaliit na kalye ng mga anti-gang bagay? Sino ang mag-aakala na may makikita kang pambansang antep, kahit sabihin pa ng may-ari sa akin? Hindi ako maniniwala kung ako'y naloko, nakakahiya naman. Oo nga, sa mundo ng mga anti-gang bagay, kapag nakahanap ka ng magandang deal, kaunti lang ang maiinggit sa'yo. Pero kung nagkamali ka ng bili, siguradong, sa loob ng ilang taon, lagi kang pagtatawanan ng mga tao. Ito nga, ay isa rin niyang kalakasan. Hindi lang siya may swerte, kundi may tapang din. Sa ganitong paraan lamang, makakahanap ng kayamanan, na hindi kayang gawin ng karaniwang tao. Ginoong Qi, paano kaya? Tayo na rin kaya? Sige, tara na. Tingnan mo ito. Kitang-kita naman na ito, ay mula sa panahon ng Republika, ginaya ang Qing Dynasty. May ilang bahagi ng glaze, na hindi masyadong palido, bagamat maituturing itong anti-gang bagay. Wala itong halaga. Sige na. Butas, hindi ganoon kadaling pulutin. Tingnan pa natin. Oo. Ay. Kuya, ito ay isang painting ni Qi Baishi. Mahirap makahanap ng ganito. 300,000. Kuninin mo. Ang tunay na obra ni Qi Baishi. Talagang bihira at mahalaga. Pero ito sa iyo. Parang sa palengke. Marami kang makukuha. Maganda ang mata mo, binata. Marami akong mga tunay na bagay. Ipapakita ko sa inyo. Ang mga ito, talagang totoo ang mga ito. Ang Fool's Heiress na ito, dapat ay nagkakahalaga ng mga 10 hanggang 100,000. Sayang nga lang. Ito ay gawa sa kahoy na zitan. May sarili itong halimuyak, sulit ang halaga, kung gusto mo. Kunin mo na. Boss, parang sobra naman ito. Bakit 30,000? May kulang sa ibabaw. Pinakamataas, mga 120,000 lang siguro. Akala ko ba to lang ang alam mo? Hindi ko inakala, marunong ka rin pala sa mga bracelet. Kuya, ang ganda ng girlfriend mo. Sigurado akong mayaman ka rin. Kahit papaano, hayaan mo akong kumita. Kung lahat ay kukuha ng libre, kami. Paano pa kami mabubuhay, Ting?
Alam mo kung magkano ang halaga nito. Alam mo rin, walang libre dito. Pinakamataas na mabibili lang. Para mapasaya ang tao. Para mapasaya ang tao. Hindi naman ako, di ba? Para mapasaya ang tao. Bagay naman. Maganda rin. Ay, ito ay isang bote ng Tsinghua Peach Bat Pattern. Ang bateng ito ay katulad ng bagong natuklasan. Parehong may gintong sinag sa labas. At saka, ito rin ay mula sa panahon ng Qing Dynasty. Ginawa pa noong panahon ni Yang Zheng. Ang olive vase na may disenyo ng Tsinghua Peach at paniki, noong panahon ng kaguluhan. Napadpad ito sa ibang bansa. Pagkatapos, sa pamamagitan ng pagsisikap ng napakaraming tao, nagawa nilang gayahin ito, na eksaktong kapareho. Ang kopya ay mananatiling kopya. Hindi kailanman mapapalitan ang orihinal. Hindi. Totoo itong bagay na ito. Sa tingin ko, ang disenyo ng bateng ito ay medyo retro. Pwede itong gamitin sa bahay para magtanim ng mga bulaklak o maglagay ng mga bulaklak. Maganda ito. Boss, magkano po ito? Binata. May mata ka sa maganda. Baka naman. Ang florang ito ay pambansang kayamanan din. Boss, ibebenta mo ba ito ng 800? 800. Ito ay nakuha ko mula sa malaking ani sa probinsya. Kung hindi mo alam, ang tunay na bagay ay nasa abroad. Talagang mapagkakamalan mo itong totoo. Kung gusto mo, pinakamababa ay 600. 6,000 ay masyadong mahal. Ganito, 4,000. Hindi pwede. Pinakamababa 5,000. Sige, 5 na lang. 5,000 ang ilipat sa account. Lumingon ka na. Ay, sige, sige. Tara, sige, ingat sa pag-alis. Ay. Pwede ba? Pareho ito sa naunang artifact. Isa rin itong pambansang kayamanan. Hindi rin ako sigurado. Ang pagkakagawa ng bateng ito, napakaganda talaga. Kaya dadalhin muna natin ito, para ipasuri kay Lao Chi. Oo, sige. Ay, tama nga pala. Balikan natin, yung nagtitinda. Subukan natin siyang kulitin ulit. Oo. Oy, tindero, bakit ka nandito? Ang dami mong ginagawa ah. Ay nako, boss, ang galing naman ng timing natin. Tama nga pala, gusto ko sanang itanong, noong huli akong bumili sa'yo, yung bote na binili ko, meron ka pa ba? Sa bahay ko, may kulang ng 1, 2 ang ilagay para maganda tingnan. Ay nako, sayang naman, yung bote na yun, ako ang nag-ipon yan. Noong kinukuha ito noon, 1 lang talaga ang meron. Ay nako, sayang naman iyon. Hay, sino ba yung tao na iyon? Malayo ba? Kung hindi, baka pwede ko silang kausapin para humingi. Mukhang mahirap itong hanapin. Nakuha ko ito mula sa mag-asawang nakasuot ng damit magsasaka. Hindi ko alam ang kanilang pinagmulan. Hindi ko rin nakuha ang kanilang contact. Sige, salamat, boss. Ingat ka. Ay, hindi ko alam kung gaano karami ang ganitong klaseng mga artifact na nasa kanila. Oo nga. Ang ganitong mga priceless na artifact ay ganito lang. Ibinebenta ng ilang daan o libo. Sayang talaga. Ang kalye na ito, halos nalibot na natin. Puntahan natin si Lolo Chi. Sige. Lolo Chi. Opo, Wang. Patanjin nga. Ano na naman ang natuklasan mo? Ito ang disenyo ng asul-puti na peach at paniki. Olive na bote. HMM. Totoo ba? Sa pagkakataong ito, totoo nga ba? Hindi ko akalain na ako'y makakakita pa ng tunay na bagay na ito. Wow, Xiao Wang, nako, Ginoong Chi, nako, salamat. Maraming salamat sa'yo. Ang ganitong, mahalagang mga bagay, kapag nawala, mahirap nang mahanap muli, talagang napakahirap. Tito, ikaw at si Fang Mu, may nakita ba kayo rito? Oh. Nakuha namin ang impormasyon tungkol sa 2 mukhang magsasaka, pero ang mga bagay ay nabili na ng iba. Ang mga pulis ay sumusunod na sa mga bakas, hinahabol na nila ang mga bumili. Hindi ko alam kung maibabalik pa. Tingnan muna natin dito, kung may nangyari ba. Oo, dahil ang mga artifact na ito ay nasa 2 pamilihang ito, ibig sabihin, tama ang hinala natin dati. Sila, para kumita ng mas maraming pera, kaya, ibinebenta nila ang mga bagay. Oo. Walang oras na dapat sayangin. Magpatuloy tayo sa paghahanap. HMM. Sige, sige. Pumunta kayo doon. Dadaan kami dito. Tara. Boss, ito. Magkano ito? Ito. Hindi ito binibenta. Bakit hindi binibenta? Nang pumasok kayo. Kasama nyo ang 2 tao. Isa sa kanila kilala ko.
Siya ang direktor ng museo ng lungsod. Bago kayo dumating, matagal na siyang nakatingin dito. Ngayon nandito ka para magtanong ng presyo. Mukhang hindi basta-basta ang pinanggalingan mo. Alam ko, ito. Siguradong hindi totoo, kung totoo man. Matagal na itong nasa museo. Pero, maaaring may tinatago, pang ibang lihim. Maaaring ang mga disenyo sa bote ay may kahulugan. O baka naman sa gitna ng bote ay may lihim na kompartamento. Sige, may isa pa akong tanong sa'yo. Noong binili mo ito, ilang bagay ang nakuha mo mula sa nagbenta sa'yo? Bakit mo tinatanong yan? Gusto ko lang malaman, yung 2 tao na iyon, mukha ba siyang magsasaka? Hindi ko alam. Sige, kung ayaw mong magsabi ng totoo, ako na lang ang magsasabi ng totoo sa'yo. Ito ay isang pambansang kayamanan. Sigurado ka bang hindi mo ako niloloko, Ting? Wala akong dahilan para lokohin ka. Kanina nang dumating si Director Chi, nakita mo rin naman, ang taong nasa tabi ko, nagtatrabaho rin sa anti-gang bagay. Totoo ba o peke, hindi ba namin malalaman? Li, hindi ko alam kung maswerte ka o malas ka na ikaw ang nakatanggap ng isang pambansang kayamanan na artepakto. Ano? Pambansang kayamanan na artepakto, ipinagbabawal ang pagbebenta niyan. Ay, ngayon lang magsasara ng pwesto, mukhang medyo huli na. Pasensya na, may kailangan akong gawin, kailangan kong umuwi muna. Sasabihin ko na ang totoo sa'yo, kung ang pambansang kayamanang ito ay isusuko sa gobyerno, hindi ka lang makakatanggap ng gantimpala, kundi maaari ka ring parangalan. Ngunit, kung ito'y iyong ibebenta ng palihim, hindi lang ito kukumpiskahin, kundi pati lahat ng iyong ari-arian. Kailangan mo pang makulong ng 5 taon. Bahala ka na. Ako, hindi ko alam na ito'y isang artifact. Binili ko lang ito mula sa 2 magsasaka. Kung alam ko lang na ito'y isang pambansang kayamanan, hindi ko sana inilagay dito. Tama ba? Dahil sigurado kayo na ito ay pambansang yaman, isusuko ko na lang ito. Hindi ko alam dati na ito ay pambansang yaman, at hindi ko rin ito naibenta. Siguro hindi naman ito ilegal, di ba? Ganito, hindi ba't sinabi nyo kanina na ang pagsuko ng mga artifact ay may gantimpala at medalya? Ayoko ng pera. Kayo, bigyan nyo na lang ako ng medalya. Pagkolekta ng mga artifact, may mahigpit na mga kinakailangan. Hindi naman tayo ang nagdedesisyon. Ganito, maaari mo pa bang makontak yung 2 tao? Dapat kaya, dati nakita ko itong bote, maganda. Iniisip ko na kung mabenta ito ng maayos. Tsaka na lang ulit kumuha sa kanila. Kaya kinuha ko ang contact details nila. Gusto mo ba na kontaken sila ngayon? Dahil may lead na tayo tungkol sa kanila, kailangan nating gamitin ito. Hindi lang natin kailangang maayos, makipagkita sa tao. Kailangan din nating tiyakin na hindi masisira ang mga artifact. Tawagin na natin ang pulis. Sige. Ngayon, tawagan ang 2 tao na iyon. Sige. Hello, kamusta? Ako ang nagbebenta ng mga anti-gang bagay sa Antique City. Yung binili ko dati sa'yo. Yung bote na yon, maganda ang benta. Gusto ko sanang itanong, mayroon pa bang gumagawa ng ganitong kaselang bagay? Gusto kong kumuha pa ng 2. Meron naman. Kakapalabas lang ng ilang produkto kamakailan. Maganda ang kalidad ng lahat, pero kailangan dagdagan ang presyo. Hindi bababa sa 12,000 bawat isa. Ang aming pagkakagawa at kalidad ay napakaganda. 12,000 ay hindi mahal. HMM. Sige, 13,000, gawin na lang 12. Ganito, magdala ka pa ng ilan. Halika't pipili ako. Kung maganda ito, ipapakilala kita sa mga mamimili. Sige, sabihin mo sa akin pagpunta ko sa bayan. Sige. Naayos ko na rin ang mga tao para sa inyo. Pinuno, ako ba, maituturing bang nagbabayad ng kasalanan sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti? Huwag kang mag-alala, basta't makikipagtulungan ka ng maayos. Hindi ka nila ikukulong. Sige, makikipagtulungan ako ng maayos. Kung kinakailangan, sabihin mo lang sa akin. Sige. Ay nako, kuya. Ang bata mo pa, kaya mo bang mag-appraise ng mga antik? Kaya mo ba o hindi? Malalaman mo rin mamaya, nasa baba talaga ang pulis. Mamaya kaya ako, huwag kang mag-alala. Ako, siguradong poprotektahan kita. Pangako ko yan. Hay nako, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Ah. Ito si.
Oh, ito si Boss Wang. Siya iyon. Sa aking pwesto. Bumili ng bote na iyon. Kakalipat lang niya sa bagong bahay. Gusto niyang maglagay ng ilang maayos na gamit sa bahay. Tinanong niya ako kung meron pa ba akong ganitong bagay. Nadala mo ba ang gamit? Ipakita mo na kay Boss Wang. Sige, ang mga bagay na ito, kukunin namin lahat, 12,000 bawat isa, 48,000, Boss Lee. Ang mga bagay na ito, 48,000, hindi ko ito ibebenta. Anong ibig sabihin? Di ba napag-usapan na natin dati? Tig 12,000 bawat isa, tama, sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Ang bagay na to, hindi ito peke, nahukay ko ito mula sa ilalim ng lupa, 12,000 bawat isa, sobrang baba niyan, ha? Mga bagay na lumalabas mula sa ilalim ng lupa, alam ng lahat, mga alay lang para sa patay. Bakit nila sa panahong ito, ibinubunyag ang pinagmulan ng mga bagay na ito? Kahit hindi ito mga artifact, ilegal pa rin ang pagnanakaw ng libingan. Ano sa tingin mo, magkano ang halaga ng mga ito? Hindi ko alam kung magkano ang halaga nito, pero kung mas mababa sa 20,000, hindi ko ito ibebenta, 8,000, para sa mga anti-gang bagay na ito. Hindi man lang ito abot sa halaga ng sukli, pero para sa kanila, ito ay malaking halaga, mula sa dati nilang ilang daang piso. Kapag nagbebenta ng bote, hanggang ngayon kapag nagsalita, humihingi na ng 2,000. Makikita, ang kasakiman ng taong ito, patuloy na lumalawak. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, mas marami kang ibinebenta nito, mas malaki ang kasalanan na ginagawa mo. Anong kasalanan? Ito'y mula sa lupa ng aking pamilya, na nahukay ko. Bahala ka kung bibilhin mo o hindi, pulis, walang gagalaw. Pulis, walang gagalaw. Wang Yun, huwag kang lumapit, ang kutsilyo ko ay walang pinipili, lumabas kayong lahat, pare, mga pulis sila lahat, huwag kang gumawa ng gulo. Ting, ano naman kung pulis sila, mula sa sarili kong lupa, hinukay ko ang bagay na ito, mas marami kang ibenta, mas malaki ang kasalanan mo, anong kalokohan to? Anong ginagawa mo? Ayaw mo na bang mabuhay? Mag-ingat ka, baka dalhin kita kay Haring Langit. Huwag. Kapatid, sasabihin ko sa'yo ang totoo. Ang mga bagay na ito ngayon, hindi mo talaga madadala. Pinapayuhan kita. Huwag ka nang magpumilit. Maraming paraan para kumita ng pera. Bakit? Kailangan mo pang tahakin ang landas na ito. Kung may mangyari sa'yo, isipin mo ang iyong pamilya. Ano ang gagawin nila? Tumahimik ka. Ang mga magulang ko ay mga magsasaka rin. Buong buhay nila ay naging magsasaka sila. Sila ay mga tapat at mabubuting tao. Kung makuha nila ang ganitong bagay, siguradong hindi sila gagawin ito tulad ng ginawa mo. At sasabihin ko sa'yo, ang pamilya ko ay taga Daping Village. Ang pamilya mo, taga saan? Magkababayan pala tayo, ah. Magkababayan pala tayo, ah. Sa tingin ko, may punto ka. Sige, sasama ako sa inyo. Buti na lang, gasgas lang ito. Hindi na ito dumudugo ngayon. Yung dalawang tao, pareho pa kaming taga rito. Dati hindi ko napansin. Ang galing mo pala. Bilib ako sa'yo. Xiao Wang. Alam mo ba, kayo ngayong pagkakataon, ay nagbigay ng malaking ambag sa buong larangan ng mga artepakto at arkeolohiya. Ay, kapatid, tinanong ko ang mga kasamahan doon. Hulaan mo kung anong libingan iyon. Isang libingan na may pambansang antas ng mga artifact. Ang taong nakalibing dito ay tiyak na isang mataas na opisyal o maharlika. Ito ay libingan ng isang opisyal at hindi basta-bastang antas. Kalahati pa lang ang nahuhukay nila. Mahigit 10 artifact na ang nakuha. Puro pambansang antas. Hindi ko kailanman naisip, ang mga bagay na iyon, ay makikita pa pala. Ang natuklasan ngayon, ay isang milestone, para sa buong mundo ng mga artifact. Sa ilang araw, ang direktor ng Kyoto Museum, ay darating din. Bukod pa rito, ang mga eksperto na nasa kanilang tahanan. Nang marinig nila, ang balitang ito, nagmadali rin silang pumunta. Sa pagkakataong ito, ang ating Yunshan, ay magiging masaya at masigla. Sa pagkakataong ito, ang ating Yunshan ay magiging masaya at masigla. Lahat ng ito ay nararapat kong gawin. Siya nga pala, Wang, masyado kang mapagkumbaba. Sa pagkakataong ito, may kailangan pa kaming gawin. Hindi na namin kayo masikaso. Ah, bilisan mo, kunin mo na ang mga gamit. Oy.
Hoy, hello, Xiao Yun, yung mga bagay dyan sa inyo, naayos na ba? Kung tapos na, bumalik na kayo ni Yuya sa opisina. Sige, aayusin namin agad, lumapit ka na. Pasensya na talaga, tingnan mo, sa mga nakaraang araw, sobrang dami ng trabaho sa kumpanya, hindi ko na kaya mag-isa, kaya nga, kailangan ko kayong pauwiin, Manager Gao, huwag mo nang sabihin yan, pagkatapos ng lahat, tumatanggap tayo ng sahod mula sa kumpanya. Ang dahilan kung bakit kayo pinabalik, ay dahil sa probinsya, may isang regional na pagpupulong, Go Group, kailangan magpadala ng kinatawan doon, kaya nga, kaya kailangan kayong bumalik, una, para katawanin ninyo ang kumpanya. Sa pagdalo sa pulong. Pangalawa, para rin sa inyo, matuto ng ilang karanasan. Sige, Manager Gao, ako at si Yuya, gagarantiyahan namin na matatapos ang gawain. Xiao Yun, ang bagay na ito, ay orihinal na para sa Go Group, ang mga dumalo mula sa sangay. Alam mo ba kung bakit, tayo na naman ang pinapunta ng punong tanggapan? Bakit? HMM, hindi ba dahil sayo, noon, yung mga paulit-ulit mong pagkakamali, matagal nang kumalat. Yung branch nila, matagal nang kinuha ang mga tao. Manager Gao, si Wang Yun lang ang pumunta. Pwede na, di ba? Kung pupunta ako, sayang lang ang resources. Ay, Xiao Ya, huwag ka munang magalit. Sa pagkakataong ito, hindi lang kayo kumakatawan sa kumpanya para dumalo sa pulong. Ang kumpanya ay mag-aayos din para sa inyo na bumili ng ilang hilaw na materyales pabalik, ang mga diamante at mga hilaw na materyales ng jade. Kailangan ninyong dalawa para mas maging madali. Si Xiao Yun naman ay bihasa pagdating sa jade, pero pagdating sa diamante, hindi siya siguradong matatalo ka. Siyempre naman, tingnan mo kung sino ako. Oo nga, kasama si Yuya, maraming matutunan na magagandang bagay. Kasi, kapag may natututo sa akin, kailangan pa nilang magbayad ng tuition. Mga tiket ng eroplano, naayos ko na para sa inyo. Sa iba pang mga gastusin, balikan nyo na lang ang finance pagbalik nyo. Para sa'yo, narito ang imbitasyon. Kung ganun, nais ko sanang hilingin ang inyong tagumpay sa biyahe. Maraming salamat, Manager Gao. Tara na. Oo. HMM. Ay naku. Grabe. Ang boring naman ito, nakakapagod ang buong araw na nakaupo lang. Meron bang masayang lugar dito? Punta tayo para mag-relax. Lalamunan. Lalamunan. Xiao Yun, Yuya, hindi ko akalain na makikita ko rin kayo dito. Ang galing naman. Kuya Fang, ikaw rin ba'y naimbitahan para dumalo sa pulong? Ubo, para magbahaginan at matuto ng sama-sama, di ba? Oo, mamaya, anong plano ninyong dalawa? Ako ang taya, kain tayo. Sige, Kuya Fang, ngayon, kakain tayo ng todo. Lilibre ka namin ng malaki. Haha, sandali lang. Dadalin kayo ni Kuya sa isang 5-star na hotel. Ngayon, kain tayo ng walang tigil. Sagot ni Kuya. Dahil sinabi mo na yan, hindi na kami magdadalawang isip. Huwag kang mahiya, Kuya Fang. Walang problema. Pagkatapos kumain, pwede ko kayong dalhin sa pamilihan ng mga multo. Xiao Yun, hindi ka pa nakakapunta sa pamilihan ng mga multo, di ba? Hindi pa. So, sabay na tayong pumunta pagkatapos kumain. Sige, ang pinaka-importanteng bagay ngayon ay magsimula ng kumain. Oo, Tara. Oo, Tara. Uy, nandito na tayo. Kumusta? Ganito pala ang hitsura ng Ghost Mayor. Bakit? Ano sa tingin mo ang dapat? Akala ko kasi ganoong klase. Medyo nakatago. Kailangan ng patunay ng pagkakakilanlan para makapasok sa lugar. Ito nga, bagamat hindi ito tulad ng inaakala mo. Pero, kailangan pa rin nating sumunod sa mga patakaran. Sa huli, may nag-aasikaso pa rin. Kung ikukumpara sa kalye ng mga anti-gang gamit, mas marami ang mga laro dito. Kaya nga, kailangan mo pa rin tandaan ang isang bagay. Huwag hayaang maloko ka. Tama, di ba may kasabihan dito? Kung hindi mo naman bibilhin, huwag na huwag kang tumawad. Kasi maraming peke, kaya lahat, dapat maging maingat. Oo, naiintindihan, naiintindihan. Wow, ang ganda ng hairpin na yan. Karamihan dyan ay peke lang naman. Ano sa tingin mo, maganda ba? Ang galing talaga ng panlasa mo, Yuya. Sa isang napakalaking kalye, makahanap ng isang maliit na, may halagang bagay. Maganda, boss. Magkano itong hairpin? 9,800. 8,000, ibebenta mo ba? Sige, kuninin mo na. Nasa account na ang 8,000.
Tama, sa ilang araw, kaarawan ng lolo ko. Hindi ko alam, kung may oras ka ba, Pero, pwede bang pumunta ang mga dayuhan? Inimbitahan na kita ng personal. Syempre pwede. Sige, pupunta ako, para sa malaking kaarawan ni Lolo. Hindi ko alam, kung anong magandang regalo ang bibilhin. Hindi mo na kailangang maghanda ng kahit ano. Basta pumunta ka, sapat na ang intensyon mo. Paano naman yun? Malaking okasyon ng kaarawan ng lolo mo. Hindi ka pwedeng pumunta ng walang dala. Ay, ang tagal nyo na, wala pa kayong nabili. Ay nako, itong purple clay teapot, maganda rin ang kalidad. Si Kuya Fang talaga marunong pumili. Tingnan mo, maganda ba? Wow! Hindi masama, magandang bagay. Ang ganitong magandang bagay, talagang nababawasan kapag nabibili. Nag-ikot ako ng matagal. Itong purple clay teapot lang ang maganda. Lalamunan. Talagang magandang bagay ito. Tara, punta tayo doon sa kabila. Kuya, halika, kuya, kanina nakita kita sa labas. Naglakad-lakad ka ng matagal. Wala ka bang nakitang gusto mo? May magaganda akong produkto dito. Mas maganda kaysa sa mga nasa labas. Tingnan mo. Mas maganda kaysa sa mga nasa labas. Oo. Halika, kuya, tingnan nyo. Kuya, tingnan nyo, itong tasa ng alak, galing pa ito sa panahon ng mga estado ng digmaan. Natakot akong ilabas ito, baka hindi agad mabenta, at mapansin ng iba, kaya itinago ko muna. Siguradong may halaga ito, 5,000 para sa iyo. Gusto mo ba? Sinasabi mong bagay na ito, bronze wine vessel mula sa panahon ng naglalaban ng kaharian. Kahit hindi ko gamitin ang aking kakayahan, alam ko, siguradong peke ito. Tama nga, peke ito. Pasensya na, hindi ko gusto, umalis na. Kuya. Pero bihira lang yan, tumingin ka lang at umalis. Ano bang balak nyo? Balak nyo bang gamitin ito, mga gawang sining sa merkado, mga binili ng bultuhan, pilit ang pagbebenta, bata? Ang pinakamahalaga sa pakikisalamuha ay ang pagsunod sa mga patakaran. Tumingin pero hindi bumili. Ganun ba kadali iyon? Alam mo ba kung kaninong teritoryo ito? Tumingin lang naman kami. Hindi naman sinabi na kailangan tumawad. Pinipilit mo ba kaming bumili? Hindi ka ba natatakot sa mga tagapamahala dito, na malaman ang ginagawa ninyong kalokohan? At palayasin kayo, ikaw na batang babae, marami kang alam. Sa tingin ko, maganda ka. Mas mabuti pang tumahimik ka na lang. Kung hindi, masasaktan ka lang. At hindi maganda iyon. Nagpapanggap na malakas. Tara na, Yuya. Oo. Hintayin niyo ako. Tabi. Ganito, wala na bang problema? Anong problema ang meron? Kung sakali, tumawag na lang tayo ng pulis. Oo. Oy, kuya, gusto mo bang tingnan ang kahon ng kayamanan na ito? Ang kahon na ito, may sikreto sa loob. Bibili ka ba ng kahon na ito? Bibili ka ba ng kahon na ito? Boss, magkano ang kahon na ito? Ito ay isang lubenlock, para sa mga hindi marunong ng paraan. Hindi ito mabubuksan. Alam ang paraan pero hindi rin madali. Bubuksan ko para sa iyo. Kung nagmamadali, kunin ang laman ng kahon. Baka magdulot pa ng sakit sa puso. Walang kahit isang tunay na sinaunang barya. Ayon sa aking kakayahan, mayroon pang kayamanan. Mukhang isa itong kahon, pero wala naman talagang may lalagay dito. Gayunpaman, maituturing pa rin itong isang bagay na may sining, at taglay ang karunungang naipasa. Isang lumang bagay. Gusto mo bang dalhin ito, kuya, sa loob ng kahon na ito? Bukod sa maliit na espasyo para sa lumang barya, may isa pang espasyo na pwedeng paglagyan. Sa espasyong ito, may nakalagay na isang pulang, lumang jade na kwintas. Ang kwintas na ito, halos 1,000,000 ang halaga nito. Boss, magkano ang kahon na ito? May mata ka talaga, bata. Ang kahon na ito, bigyan mo ako ng 2,000. Ayos na. Pero itong sinaunang barya, ay mahalaga rin ang halaga. Kung gusto mo, dagdagan mo ng 40,000 at kunin mo lahat. Peke na sinaunang barya. Gusto pang ibenta ng 1,000 kada isa. Ang mga negosyante, talagang sobrang magpresyo. Sige, 2,000 kung 2,000. Pero itong mga barya dito, itago mo na lang para sa tamang tao. Halika, i-scan mo na. Sige na. Tapos na, ha? Pumasok na ang 2,000 yuan. Salamat ha.
Bakit ka bumili ng walang laman na kahon? Baka naman, isa rin ba itong pambansang kayamanan? Saan ba makakakita ng maraming pambansang kayamanan? Hintayin mo akong makahanap ng bargain. Itong kahon, anong meron dito? Sasabihin ko sa'yo, dito sa loob, may laman ito. Ito ang Lubenlock. Walang kahit anong patina sa labas nito. Oo nga, dapat gawa ito, sa karaniwang kahoy. Hindi rin naman ito anti-gang bagay. Baka naman sa loob, may nakalagay na mahalagang bagay. Pero hindi rin ang mga barya sa loob, hindi mo rin naman kinuha. Sasabihin ko sa'yo, itong Lubenlock, kapag pinagsama, nagiging cylindrical na kahon, at meron itong dalawang uri, ang dalawang paraan ng pagbukas nito. Kailangan ng dalawang, magkaibang paraan ng pag-unlock. Mukhang ang tindero, ay alam lang ang isa, hindi niya napansin, ang lihim sa loob. Napakakomplikado ng kandado na ito, kailangan na lang itong basagin. Ang ganda nito, gumastos ako ng 2,000 piso, para bilhin itong lumang bagay. Ang ganda ng pagkakagawa, sayang naman kung masisira, wala tayong magagawa, ganito kasi ang mga kahon na ito, may dalawang paraan para buksan, basta may isang mali ka lang, hindi mo na ito mabubuksan, kung gusto mong kunin ang laman nito, kailangan mo itong basagin, sige. Tingnan mo. Hindi ko akalain ang galing ng mga sinaunang tao. Ang talino talaga ng diskarte. Walang kahoy na pang-ipit, isang piraso lang ng kahoy. Nagagawa nila ito ng ganito. Oo. Ito ang nasa loob ng kahon. Ito ang nasa loob ng kahon. Oo nga, alam ko na may dalawang klase nito. Bawat paraan ng pagbukas ng lock, may katumbas na storage space. Kaso ang hirap ng mga hakbang na ito. Hindi ko rin kaya. Kapag nagkamali ka ng isang hakbang, wala kang makukuha kahit ano. Kaya napilitan akong sirain na lang ito. Papakita ko sa inyo kung ano ang nasa loob. Hindi ko akalain na meron nga. Isa itong pulang hiyas, di ba? Oo, at ang kalidad nito, mukhang dugo hiyas ito. Paano kaya, ibigay mo sa akin ang perlas na ito, babayaran kita ng 1,000,000. Ano sa tingin mo? Hindi ko ibebenta. Bakit? Gusto ko itong bilhin, para ibigay sa lolo ko bilang regalo sa kaarawan niya, dahil gusto ko rin itong ibigay kay lolo mo, bilang regalo sa kaarawan niya. Oy, sabi mo nga, kung dadalhin ko ito doon, ayos lang kaya? Hindi na kailangan, napakamahal ng regalong ito, hindi namin ito matatanggap, napakamahalagang regalo nito. Paano naman yun? Birthday ng lolo mo. Napaka-espesyal. Kailangan ko talagang maghanda. Dapat may maipagmamalaki akong regalo. Buti na lang ngayon. Nakita ko ang perlas na ito. Kung hindi ko talaga alam kung ano ang dadalhin. Dahil malaking kaarawan ito, gamitin ito bilang regalo. Tama ba? Maganda rin ang kalidad, maganda rin ang kulay, at maganda rin ang kahulugan nito. Sige na nga. Tara na. Hindi ko inaasahan. Ayusin mo ang sarili mo. Mukhang gwapo ka pala. Syempre naman. Yuya, batang babae, dumating ka na. Halika, umupo. Umupo ka. Lolo, ito ang katrabaho kong si Wang Yun. Pumunta siya dito para batiin ka. Oo, sige. Ginoong Gu, maligayang kaarawan po, mabuting kalusugan, binata, magandang lalaki, bagay na bagay kay Yue. Lolo, anong sinasabi mo? Hongyu. Wow. Ito pa rin ang sinaunang Hongyu. Ang regalong ito, napakahalaga nito, hindi bababa sa halaga, mga ilang milyon, binata. Natanggap ko ang iyong intensyon, ang pulang jade na ito, ibalik mo na ito. Ginoong Gu, mas mabuti po na tanggapin ninyo ito. Ngayon po ang inyong kaarawan. At saka, ito ang unang pagkikita natin. Tanggapin mo ito bilang regalo. Tanggapin mo na. Lolo, makahanap ng gustong regalo. Hindi madali. Tanggapin mo na. Dahil sinabi na ito ni Yue, tatanggapin ko na ito. Ang pabor na ito, si Yue na ang magbabayad. Lolo,